Kapag sinampal ka ng realidad ng hindi mo inaasahan, hindi totoo ka na lang talaga. Dumagundong ang sigaw ng Demon King na si Verdilas habang sumusuka ng dugo. Hindi niya inakalang ganito ang magiging ending niya. Wasak ang kanyang trono, tumba ang mga alipores, at ang mga heroes, nakatingin lang sa kanya ng mayabang. Walang silbi ang ipinagmamalaki niyang Black Flames. Nanlalaki ang mga mata ni Verdilas, paano siya tinalo ng mga bida-bidang grupong ito? Paano nabaon ng Sword God ang espada nito sa makapal niyang kaliskis, diretso sa kanyang puso? Bumalik sa isip niya ang sandali ng pananaksak, paano, habang tumutulo ang dugo sa baba, hindi matanggap ng utak niya ang pagkatalo. Flashback muna tayo sa nakaraan. Noong bata pa si Verdiles, alam niyang iba siya. Ibang level ako sa kanila, sabi niya sa sarili. Sa Demon King Academy, siya ang sikat, siya ang bida, at siya ang valedictorian na puno ng confident smile. Sinunod niya ang Demon King Standards, ang sagradong manual na iniwan ng unang emperor. Kinabisado niya to bawat pahina. Walang labis, walang kulang, sinunod niya ang script. Gaya ng nasa libro, nagtayo ng tower, nagpa-kidnap ng prinsesa sa mga minions. Classic villain move. Ang prinsesa ang pain para lumapit ang mga heroes. Pinalakas niya ang mga ito para lang may hamon. Ang galit at lungkot ng mga heroes ang vitamins ng isang Demon King. Bawal silang patayin agad, sayang ang nutrients. Parang nag-aalaga ng baboy, pinalaki muna bago katayin. Mas malakas na hero, mas masarap kainin. Yan ang akala niya, sinunod niya ang standards habang lumulobo ang galit ng sambayanan sa kanya. Nasa isip niya, win na to. Lumalakas siya sa bawat laban at bawat gulo. Hinigop niya ang lahat ng puot at hinagpis hanggang sa maging pinakamalakas na Demon King sa kasaysayan. Pero balik sa kasalukuyan. Bakit ako ang nakahandusay? Anyari sa plano? Paulit-ulit na tanong sa utak niya habang gusot ang mukha sa despair. Biglang may boses na bumasag sa drama niya. Gasgas na linyahan niyo yan, ngisi ng Sword God. Kayo rin naman ang may kasalanan eh. Bakit parang gulat na gulat kayo? Hindi ma-process ni Verdilas ang nangyayari, tagaktak ang malamig na pawis. Sinungaling, sagot ng hero. Nagkikidnap kayo ng sikat na prinsesa tapos mag-iiwan ng clues, para ano, puntahan namin kayo? Tumawa ng malakas ang hero, ang tanga lang. Kung ako sayo, pinatay ko na sana yung hari. Di nagkagulo na sana ang kaharian. Napaisip si Verdilas, oo nga no. Kung hari ang kinuha niya, mag-aagawan sa trono ang mga tao, civil war sana. Pero kung ganon, hindi sa kanya mapupunta ang galit nila. Walang XP. Labag yon sa standards. Naalala niya ang lecheng libro na yon. Yun ang nagpahamak sa kanya, pero hindi pa tapos ang hero sa sermon. Kapag hindi kami pumunta sa tower, nagpapadala ka ng monster sa village. Salamat ha? Libreng training yon para sa amin. Pero mas solid kapag sa tower mismo kami pumunta, napakadali ng buhay. Ang domain ng Demon King, naging exclusive gym at grinding spot lang pala ng mga heroes. Yung first floor puno ng mahihinang mobs, dagdag ng hero. Perfect para mag-level up kami ng mabilis at safe. Nagngit-ngit ang ngipin ni Verdilas. Inalagaan niya sila para hindi mamatay agad, para lang makakain ng enerhiya. Pero nabalewala ang lahat, yun ang turo ng buwisit na standards na yan eh. Ang librong nagdikta ng buhay niya, siya ring pumatay sa kanya. At boom, sinaksak ulit siya ng Sword God. Sobrang bastos. Talo na nga, sinaksak pa. Nanlaki ang mata ni Verdilas sa sakit at kahihiyan habang tumatagos ang talim. Pag boring na sa tower, papatayin lang namin ang Demon King. Tapos may lilitaw na bagong Demon King at bagong tower. Only farm, only loot, di ba guys? Ngisi ng hero na parang nanalo sa loto. Nagtawanan ang ibang heroes. Oo naman, salamat Lods. Dahil sa'yo, ang lalakas na namin. Best Demon King ka talaga. Daig mo pa si teacher magturo, walang magawa si Verdiles habang inuulan siya ng pang-aasar. Solid ng tower mo, pre. Salamat sa effort ha. The best hunting ground talaga. Gumuho ng mundo ni Verdilas, hindi siya hari, isa lang siyang facilitator ng training ground. Seryosong tumingin ang hero. Pero in fairness, malakas ka. Marami ring namatay na heroes, pero okay lang yon. Sumikat naman ako eh. Paalam na, Demon King. Itinaas ng hero ang espada para sa huling buwelo. Sumabog ang galit ni Verdilas. Ang kakapal ng mukha niyo. Ginawa niyo lang akong biro. Ibinaon niya ang kuko sa sahig na puno ng dugo. Anong kwenta ng Demon King Standards? Sa huling hininga, puno ng puot ang puso niya. Hindi pwedeng ganito na lang ang ending ko. I am a Demon King, sigaw ni Vida Delis habang binubuhos ang huling patak ng kanyang lakas.
Isang dambuhalang crimson energy ang sumabog mula sa kanyang katawan. Nilamon nito ang buong paligid. Kinain siya ng sarili niyang kapangyarihan, isang vortex ng galit at destruction. Naglaho ang kanyang anyo sa nakakabulag na liwanag. Yumanig ang buong kastilyo, nagilaparan ang mga heroes sa ere. Umulan ng dugo at debris sa throne hall habang tinutunaw ni Vergodelis ang lahat. Naligo sa dugo ang sahig habang winawasak ng demonic energy ang bawat madadaanan nito. Sa huling sandali niya sa lupa, sumumpa ng resbak si Vergodelis, magbabayad kayong lahat na nang mamaliit sa akin. Ang huling nakita niya? Ang nakangising pagmumukha ng nagmamagaling na sword god hero. Ang huling imahe ay ang victorious hero, handa nang nakawin ang loot mula sa bumagsak na Demon King. Habang naglalaho si Vergodelis, may isa pang hero na sumigaw, "Huwag niyo galawin ang ulo, akin ang sungay." Walang magawa ang hero kundi manood habang ang demonic energy ay nilamon na ang lahat ng nasa paningin. Huling hirit ni Vergodelis. Kahit isakripisyo ko pa ang huling hininga ko, huli na nang ma-realize ng hero ang panganib. Wait. No, hindi pwede. Isang violent purple explosion ang kumawala. Ito ang huling testamento ng galit ng isang Trinidor na Demon King. Rinig ang tili ng hero habang nadudurog siya ng blast. Sisirain ko ang lahat. Walang tinira ang pagsabog, lahat ng heroes sa throne room, burado. Isang cataclysmic na paghihiganti sa gitna ng kawalan. Nagsisi ang kaluluwa ni Vergodelis, kung alam ko lang ang totoo, hindi sana ako sumunod sa mga rules na yan, kung bibigyan lang ako ng second chance. The hell with the standards. Ipapalapa ko kayo sa mga orcs. Ang huli niyang nasa isip ay purong paghihiganti. Nang sumabog ang tore, mula sa kadiliman, isang boses ang tumawag, Vergodelis. Gising. Dumilat ang kanyang mga mata, nasa isang grand hall siya at kitang-kita ang full moon sa bintana. Sobrang confused siya. Tumingin siya sa paligid, mga estudyanteng naka-uniform. Ano to? Anong kalokohan to? Tumagaktak ang pawis niya. Isang imposibleng tanong ang pumasok sa utak niya, buhay ako. Isang authoritative voice ang muling tumawag, Vergodelis. Umakyat ka na sa stage. Narinig niya ang pangalan niya at kusa siyang naglakad, gulong-gulo pa rin ang isip niya. Imposible, ang lugar na to. Habang papalapit sa platform, tinawag ulit siya. Vergodelis. Nasa harap niya na ang Academy Headmaster. Vergodelis, bakit parang tulala ang isang henyong katulad mo sa sarili mong graduation day? Na-realize ni Vergodelis kung sino ang kausap niya. Itinaas ng headmaster ang isang pulang emblem, ang emblem ng mga graduates ng Demon King Military Academy. Ang simbolo ng isang Demon King. Biglang, everything clicked. Ang view ng academy sa ilalim ng moonlit sky, kumpirmado ang hinala niya. Ito ang graduation day nila, 15 years ago. In-announce na kailangan ng umakyat ng mga graduates, ang mga destined maging Demon Kings ay kailangan ng manumpa. Tinawag ng instructor ang summa cum laude. Vergodelis, basahin mo ito bilang representative ng buong klase. Naglakad si Vergodelis paakyat. Sa harap niya, nagmaterialize ang isang malaking hologram, ang Demon King Standards. Ito ang parehong mga rules na nagdala sa kanyang nakakahiyang kamatayan. Tinitigan niya ang text na dati sinasamba niya. Ngayon, puno ng bagong pagkakaintindi at nag-aapoy na galit. Ang Demon King Standard, ang ugat ng lahat ng misery niya, ay nasa harap niya para basahin. Sa isip niya, paulit-ulit ko tong nakita. Memoryado ko to, sinunod ko to ng buong puso. Pero ang basurang ito ang dahilan kung bakit ako naging laruan ng mga heroes at namatay. Bumalik sa isip niya ang image ng kanyang humiliating death. Kailangan ko ba talagang basahin to ngayon? Tiningnan niya ang mga classmates niyang naghihintay sa kanya. Kailangan ko bang manumpa ulit sa harap ng lahat na susundin ko to habang buhay? Naninikip ang lalamunan niya. Samantala, nakangiti ang headmaster at faculty, walang kaalam-alam sa bagyong namumuo sa loob ng kanilang top student. Nagngit-ngit ang ngipin ni Vergodelis sa gigil. Ang mukha niya, unti-unting nababalot ng purong galit. Ang host, walang kamalay-malay, ay nag-prompt ulit. Vergodelis, pakibasa na ang Grand Demon King Standard. Close-up sa ngipin niyang nagkikiskisan, sasabog na ang galit niya sa harap ng buong academy. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw, malinaw, matalim, at palaban. I refuse. Namayani ang nakabibinging katahimikan. Natulala ang mga estudyante, frozen sa confusion. Pinakawalan na ni Vergodelis ang kanyang fury, hindi ako manunumpa ng loyalty sa napakabobong bagay na to. Walang kwenta ang pagsunod sa standard. Nag-apoy ang mata niya habang sinisigaw ang katotohanang natutunan niya sa impyerno. Ang Demon King Standard ay isang malaking basura. Ang shockwave ng mga salita niya ay tumama sa audience, petrified ang mga estudyante, nakanganga.
Yung salamin ng isang estudyante, nabasag pa sa sobrang shock, ang mukha ng headmaster, napalitan ng galit at disbelief sa ginawang public blasphemy, ang rebelyon niya ay yumanig sa Grand Hall, winasak ang dekadang tradisyon. Ito ang sandali kung saan ang greatest summa cum laude ng Academy ay naging pinakamalaking disgrace. Isang bagong landas ng paghihiganti ang nagsimula na. Sa ceremonial hall ng Demon Kingdom, sumabog ang galit kasabay ng pagwasak niya sa podium gamit ang kanyang kamao. Ang grand entrance ng Archduke ng Demon Kingdom. Halos sumabog ang ugat sa mata ni Arcane Blur sa tindi ng galit. Sigaw niya kay Vero Delos kamatayan ang kapalit ng pambabasto sa Demon King standards. Mula sa kanyang trono na tila langit ang taas, nagbigay ng ultimatum si Arcane, dahil sa talent ni Vero Delos, bibigyan siya ng isa pang pagkakataon para makabawi. Bawiin niya ang kanyang kahibangan at lumuhod sa buong kaharian, kung hindi, tapon siya sa impyerno ng Ara. Nasilakbo ang takot sa buong hall. Ara, seryoso ba sila? Ito ang dimensyon kung saan ang mga Demon King ay parang langaw na pinapatay. Death sentence ang tawag dyan. Ang ibang demonyo, napasmirk na lang deserve daw ng maangas na ito ang mamatay. Kahit lumuhod pa siya, kulang yan. Pinaalala ni Arcane ang bangungot ng Ara ang worst realm kung saan libu-libong Demon Kings na ang nabaon sa limot. Pero si Ver, chill lang, isang ngiting aso at matatalim na mata ang sagot niya, sabay basag sa katahimikan ng isang request. Ipadala niyo na ako dyan. Parang bombang sumabog ang gulat sa buong hall. Buong tapang na dineklara ni Vero Delos susugod siya sa Ara hindi para mamatay kundi para patunayang basura ang Demon King standards. Dinoble pa ang pangiinsulto. Pikon na ang Archduke, tinawag siyang hopeless case at agad na layas. Sa ilalim ng paa niya, gumuhit ang teleportation circle. Pahabol ni Arcane, wala siyang matatanggap na privileges ng isang high-ranking Demon King, walang alalay, walang backup, at bawal siyang bumalik hanggat hindi tapos ang misyon. Habang hinihigop ng portal, kalmado lang si Ver. Expected ko na ito, aniya. Matapos ang gulo, ibinalik siya sa lugar na kinasusuklaman niya. Bumagsak siya sa isang maulan at nagtataasang kabundukan. Ang lugar kung saan namuhay ang mga bayaning pumatay sa kanya noon. Naalala niya. Bago siya mag-regress, siya mismo ang pumili sa Ara. Naniwala siyang ang highest difficulty ay para lang sa malalakas na tulad niya. Pero ang kayabangang iyon, ayun ang pumatay sa kanya. Sa past life niya, masyadong inabuso ng mga hero ang Demon King standard, pero ngayon, ang pagdating niya ay isang delubyo. Boom! Isang bolang enerhiya ang bumulusok sa snowy peaks ng Ergast Mountains. Yumanig ang buong northern continent. Bumangon si Ver mula sa usok. Bumuka ang higanteng itim na pakpak at kuminang ang kanyang mga sungay ang tunay na halimaw ay narito na. Sumpa ni Ver, hinding-hindi na mauulit ang nakaraan. Sa pagkakataong ito, siya naman ang maglalaro sa sistema. Babaligtarin niya ang mundo gamit ang hero standards na dating sumira sa kanya. Biglang nag-shift ang eksena sa isang alaala. Sa Academy, kung saan tinuturo ang strict hierarchy ng Demon World. Dito hinuhulma ang mga susunod na tyrant. At dito rin sinasanay ang mga servant na mag-aalay ng buhay para sa kanilang mga hari. Meet Gordon, ang top-notcher. Lahat bumabati sa kanya dahil sa karangalang pagsilbihan ng Supreme Demon King na si Ver, inggit na inggit ang iba sana sila na lang daw. Pero si Gordon, pa-humble effect pa, sabi niya lahat naman ng Demon King ay great. Pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin, nagmukhang panatiko ang mukha niya sabay sabing, pero walang tatalo kay Lord Ver. Obsession na ito, pare. Pero hindi siya nag-iisa. Si Vero Delos kasi ay isang alamat, ang once-in-a-millennium prodigy, ang makagraduate kasabay niya ay isang malaking blessing. Ito ang naging gasolina ng ambisyon ni Gordon. Sa imahinasyon ni Gordon, nakikita niya ang sarili may estatwa katabi si Ver, habang sinasakop nila ang bawat dimensyon, nangangarap siya ng gising. Kasama si Ver, ang pangalan niya ay uukit sa glorious history ng Demon Kingdom. Pero basag ang fantasy nang umalingaw-ngaw ang sigaw ni Ver sa hall. Mali ito, nanlumo si Gordon, gumuho ang pangarap niya. Balik sa kasalukuyan, sa gitna ng nagyayelong Ergast Mountains, biglang lumitaw si Gordon. Ayon sa regulations ang top demon ay dapat magsilbi sa top demon king. Walang kawala. Tuliro at nanginginig sa takot si Gordon, bakit, anong ginagawa ko dito? Napraning siya, sabi walang backup, pero sa huli, tinapon pa rin siya kasama ang renegade na Demon King. Halos himatayin siya sa shock. Lumapit si Ver, kalmadong inilahad ang kamay. Buti naman at nandito ka, Gordon. Nanginginig na tanong ni Gordon, bakit niyo ginawa iyon? Pero si Ver, deadma lang. Sumabog na si Gordon. Bakit niyo binastos ang standard sa harap nila?
Dahil sa inyo, damay ako sa death sentence na ito. Tinapik siya ni Ver at nagbiro, chill ka lang, makakalbo ka niyan. Sigaw naman ni Gordon, hindi buhok ko ang problema ngayon, Lord. Pinagmasdan lang ni Ver ang mental breakdown ng kanyang alalay. Napaisip siya, ganito ba siya kapraning dati? Naalala niya, bago ang regression, si Gordon ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Flashback sa past life, nakangiti si Gordon, kahit mahirap, kayang-kaya natin ito, Lord. Sabi pa niya noon, kung hindi ara, walang thrill. Balik sa ngayon, naintindihan na ni Ver ang pinagkaiba. Ibang-iba na ang ihip ng hangin, kung sasabihin niya kay Gordon na isa siyang regressor, baka tuluyan ng mabaliw ang pobreng demonyo. Habang malalim na nag-aanalisa si Ver, halos malagutan naman ng hininga si Gordon sa sobrang panik habang nanginginig sa gitna ng nagyayelong snow. Sa wakas, pinilit ni Gordon na pakalmahin ang sarili at pinalitan ng determinasyon ang takot sa kanyang mukha. Humingi siya ng tawad sa kanyang kahiyahiyang breakdown, at sumumpa na tutuparin niya ang kanyang tungkulin kahit anong mangyari. Ang unang batas sa Demon King Standards, magtayo ng tower. Pero teka, bawal itong itago o ilagay sa lugar na sobrang delikado para madaling mahanap ng mga heroes. Mabilis na sinuri ni Gordon ang paligid, puro dambuhalang bundok ang nakapalibot sa kanila. Lodge, Death Trap, ang lugar na to, bulong niya. Napupuno ito ng malalakas na monsters, at mahirap puntahan, kaya nagmakaawa siyang lumipat sila ng pwesto. Pero isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mukha ni Verge sabay luhod, dito mismo, dito ko itatayo ang aking kaharian. Nanlaki ang mga mata ni Gordon sa horror. Walang pasubali, inilabas ni Verge ang Tower Seed, at ibinaon ito sa makapal na yelo. Para mabuhay ang tower, kailangan itong diligan ng Royal Demon Blood. Master, wag! Sigaw ni Gordon. Direktang paglabag yan sa standards. Itatapon niyo ba ang dangal ng isang Demon King? Tanong niya. Pero kalmadong sumagot si Verge, wala akong pake sa Verge, na yan simulat sa pool. Tahimik na pinanood ni Berg ang reaksyon ng kanyang alagad at naintindihan niya ang pinagmumulan ng sakit nito. Kitang-kita niya ang pagguho ng mundo ni Gordon para itong isang deboto na nakitang nilapastangan ang kanyang relihiyon, isang paniniwalang nakaukit na sa DNA ng bawat demonyo. Sa bigat ng kanyang karanasan, alam ni Ver ang totoo, hanggat hindi ka namamatay o dumadaan sa impyerno ng kamatayan, hinding-hindi mo mabibitawan ang bulag na paniniwalang yan dahil ganyan din siya dati. Sa isang mabilis na hiwa, pinaagos ni Verge ang kanyang dugo sa binhi, habang pumapatak ang bot sacrificial blood, seryoso niyang binalaan si Gordon. Makinig ka, Gordon. Ang Demon King Standards ay walang kwentang basura, lalo na dito sa lupain ng Aren. Natulala si Gordon sa kalapastanganan ng kanyang amo, biglang yumanig ang buong kabundukan ang hudyat ng isang legendary event. Sumabog ang nakakabulag na pulang taunt aura mula sa seed na na-activate ng dugo ni Ver. Isang kodo scarlet beam ang tumagos sa langit, parang kidlat na galing sa impyerno. Habang kumakalat ang enerhiya sa yelo, bumuo ito ng isang vortex ng kapangyarihan na nagbabadya ng parating na summoning. Ibinunyag ni Ver ang mapait na katotohanan ng kanyang nakaraan, ang standards ay palpak dahil ang Aren ay pugad ng mga overpowered na heroes. Ipinakita sa isang flashback ang mga halimaw na heroes na naglipa na sa lugar ang tunay na dahilan kung bakit sementeryo ito ng mga Demon King. Isang dambuhalang magic circle ang lumitaw sa paanan nila, System Alert, Tribe, Black Flame Dragon. Name: Vergo Delis, kumpleto na ang identification. Mula sa ilalim ng lupa, bumuraot ang isang itim at kolosal na istruktura, winawasak ang yelo. Isa itong patibong, paliwanag ni Verge habang pinagmamasdan ang pagbangon ng tower. Matapos ang ilang beses na pagkawasak, nalaman ng mga tao ang meta, at ginamit ang Demon King Standards, laban sa kanila. Sa wakas, naintindihan ni Gordon ang lagim. Sa lupaing ito, ang batas ng demonyo ay naging hero standards para madaling mapatay ang mga tulad nila. Sa harap nila, tumindig ang isang nakakatakot at maringal na tower, isang fortress, sa gitna ng nagyayalong disyerto. Wasak ang worldview ni Gordon habang nakatinala. Sa kabila ng lahat, naitayo ni Verg ang tower sa ipinagbabawal na zone. Kampanting naglakad si Verg papunta sa main entrance ng kanyang bagong kaharian. Tara na, aya niya kay Gordon na nanginginig pa ring sumunod sa unang palapag. Bumulaga sa kanila ang isang dambuhalang bulwagan na may mataas na kisame pero empty, walang laman. Teka lang, reklamo ni Gordon, dapat may complex maze, o mga guard monsters, dito, pero bakit parang ghost town? Ito ay isang tower na walang buffs, para sa isang Demon King na walang pribileyo, umakyat sila hanggang sa 5th floor. Ganoon pa rin ang resulta.
Isang malawak na throne room na walang kalaman-laman kundi ang trono. Bawat palapag ay desyerto. Seryosong nag-analisa si Gordon na itayo na ang tower at hindi na ito mababawi. Kung ganito na ang sitwasyon, kailangan nating sundin ang rule number 2 ng standards. Dumukot ng prinsesa, mas mainam kung malapit sa trono. Ang rason, mas mataas na rank, mas malakas na demonic energy, ang makukuha kapag bihag ang royalty. Formal na nag-alok ng serbisyo si Gordon kay Verge, na nakatalikod habang nakikinig. Tumango lang si Verge, senyales na ituloy niya ang kanyang plot strategy proposal. Itinuro ni Gordon ang mapa at nagsimula, Master, ang pinakamalapit na kaharian sa Orgast Mountains ay ang Kingdom of Course. Halos lumuhod si Gordon, Master, please, lang. Dukutin natin ang Crown Princess para makuha ang galit ng buong kaharian at mag-level up tayo agad. Handa nang ma-reject si Gordon, pero laking gulat niya nang pumayag si Verge, sige, dagdag ng Demon King, at may partikular na chicks, na akong nasa isip. Sobrang excited, si Gordon na tumulong, pero binigyan siya ni Ver ng isang absolute order, dito ka lang. Bantayan mo ang tower. Dahil bawal iwan ng walang tao ang base, ng Demon King, napaluha sa tuwa si Gordon ligtas siya sa bakbakan at death mission. Nakahinga ng maluwag si Gordon. Akala niya tuluyan ng nasiraan ng bait ang kanyang amo dahil sa stress, pero nagkakamali siya bumabalik na ang pagiging tuso ng Demon King. Dito na magsisimula ang tunay na laro, habang naghahanda si Verge sa balcony, tinanong siya ng loyal servant niyang si Gordon kung sino ang isasama niya sa misyon. Isang makahulugang ngiti lang ang isinagot ni Verge, well, ibahin na natin ang eksena. Lumipad si Verge sa ilalim ng madilim na kalangitan. Hindi lang basta sa tabi-tabi ang punta niya, kundi sa kaharian ng Hilderan ang pinakamalayong bansa sa kontinente mula sa kanyang tower. Sa gitna ng kadiliman, isang bintana sa higanteng kastilyo ang kaisa-isang nagliliwanag parang bituin sa lupa na umaagaw ng pansin. Sa loob ng kwartong yun, naroon ang napakagandang prinsesa na may gintong buhok si Hernandaran. Nakadungaw siya sa bintana nang biglang bumaba mula sa langit si Verge, nakabuka ang itim niyang pakpak sa ilalim ng full moon. Ito ang malupit na strategy ng Demon King. Sa dinami-dami ng pwede niyang dukutin, pinili niya ang ika-13 prinsesa ang may pinakamahinang presensya sa lahat. Habang nagniningning ang kanyang pulang sungay at matalim ang tingin, seryosong nagwika si Verge, narito ako para kunin ka, mahal na prinsesa. Samantala, halos sumabog ang utak ni Gordon sa tower. Pasigaw niyang sinabi na ang plano ni Verge ay kabaligtaran ng karaniwang diskarte ng mga Demon King. Balik sa eksena, hating gabi na nang lumitaw si Demon King Vergedeles sa kwarto ng prinsesa. Pero ang dalagang nakapantulog at may mahabang blonde na buhok, hindi man lang natinag. Nakatitig lang siya mula sa kama nang walang takot, puro curiosity lang. Kalmado pa siyang nagtanong sa intruder na bigla na lang sumulpot, sino ka naman? Sa ilalim ng liwanag ng buwan, taas nung nagpakilala si Vergedeles na may seryosong aura. Ako ang Demon King na dumating para dukutin ka. Pero imbes na sumigaw, isang misteryosong ngiti ang sumilay sa labi ni Princess Hernan. Kakaiba ito, hindi siya nagpanik. Nakaupo pa rin, nagbitiw siya ng isang tanong na ikinabigla ng Demon King. Verge, sigurado ka bang kaya mo akong hawakan? Naguluhan si Verge sa kakaibang tanong ng babae, iniinsulto ba siya nito? Akala ba niya biro lang ang mga Demon King? Buong kumpiyansa siyang sumagot, oo naman, isa akong Demon King. Pero laking gulat niya nang iabot ng prinsesa ang mga kamay nito tila sumusuko ng kusa. Kung gayon, magpapadala ako sayo. Biglang naging suspicious si Verge. Ano bang balak ng babaeng to? Umamin si Hernan na bilang prinsesa, matagal na niyang inaasahan na darating ang araw na mangyayari ito, pero hindi agad naniwala si Verge. Binalaan niya ito, wag mong asahang magiging pabaya ako dahil desperado rin ang sitwasyon ko, hindi ako maloloko. Itinanggi ni Hernan na may plano siya. Paano nga naman siya maghahanda ng patibong kung hindi naman niya alam na darating ang kalaban? Na darating ang isang Demon King para sa akin, tama nga naman, napilitang sumang-ayon ang isip ng Demon King, pero may kakaiba pa rin ka ba siyang nararamdaman? Sa huli, tumayo na ang prinsesa at inilahad ang kamay para umalis. Tara na. At dito nagbago ang eksena papunta sa nagyayelong kabundukan. Gamit ang kanyang demonic form, mabilis na lumipad si Verge pabalik sa kanyang fortress habang sakay ang prinsesa. Paglapag niya habang buhat ang babaeng nakabalot sa balabal, sinalubong sila ng subordinate niyang may mahabang itim na buhok at matutulis na tenga. Agad inutusan ni Verge si Gordon, ilagay mo siya sa 4th floor. Gulat na gulat si Gordon. Bakit hindi sa dungeon? Paliwanag ni Verge, dahil hindi nanlaban, may special treatment. Kumaway pa ng masigla ang prinsesa.
Pero seryoso agad ang sumunod na balita ni Gordon, may importanteng report siyang kailangang sabihin kay Verge. Samantala sa fourth floor, iniwan si Princess Hernan sa isang malawak at walang laman na hall na may nagyayelong sahig. Habang nakaupo sa malamig na semento, bulong niya sa sarili, na-kidnap na nga talaga ako. Nag-isip siya at ikinumpara ang bago niyang reality. Walang unan, walang kumot, at walang mga alipin na tulad sa palasyo. Tuloy ang monolog niya. Wala ring magagandang hardin o fountain na matatanaw. Talagang malayo ito sa kaharian. Pero imbes na malungkot, biglang nagliwanag ang mukha niya sa tuwa at kapilyuhan, isang realization ang pumasok sa isip niya, hindi naman pala masama. Balik kay Verge, ibinalita ni Gordon ang imbitasyon mula sa Beast Tower, isang welcome banquet para sa bagong Demon King. Nagduda agad si Verge. Alam niyang sinusubukan lang siyang takutin at kilatisin ang mga ito bilang baguhan. Likas na ma-pride ang mga Demon King at hindi sanay makipagtulungan sa isa't isa. Pero dahil sa banta ng Aryan, napilitan silang bumuo ng alyansa. Dati, binaliwala sila ni Verge dahil mahihina ang tingin niya sa mga ito. Ngayon, bilang bagong salta, kailangan niyang makisama sa laro. Kaya tinanggap niya ang hamon para magkaroon ng first contact sa mga ito. Kasama si Gordon, dumating sila sa Beast Tower, isang dambuhalang istruktura sa gitna ng gubat na balot ng mga baging. Sa isang higanteng trono, nakaupo ang halimaw na may puting balahibo at nag-aapoy na pulang mata. Ako si Draxen, ang Demon King of Beasts. Ipinagmamayabang ni Draxen ang kanyang longevity at power, 70 years ko nang pinamumunuan ang lugar na ito, habang tahimik na nakikinig si Verge, puno ng pangmamaliit si Draxen sa kanya. So, ikaw ang bagong Demon King? Balita ko binabastos mo ang tradisyon, pero sa totoo lang, mukha kang mediocre. Walang pakialam, diretsahang tinanong ni Ver kung naghahanap ba ng gulo si Draxen at inutusang magsalita ng maayos. Sa likod niya, nagsisisi na si Gordon kung bakit pa siya sumama. Tumawa lang si Draxen at ibinunyag ang tunay na rason. Wala kang alam, inutusan ako ni Archduke Arcane na bantayan ka sa oras na dumating ka. Napasmirk lang si Ver sa pangalan, tinawag niyang maingay na matandang vampira ang makapangyarihang Archduke. Naisip pa niyang iwanan na lang ito sa ulanan. Ang disrespect na ito ay nagpausok sa ilong ni Draxen, na sumigaw, ang lakas ng loob mong insultuhin ang Archduke ng ganyan. Matapang ka ha, sa sobrang galit, ibinalibag niya ang kinakain niyang karne sa sahig, mismo sa paanan ni Ver. Puno ng pang-aalipusta, nag-utos si Draxen, dilaan mo. Gawin mo yan, at palalagpasin ko ang kayabangan mo. Pero nanatiling kalmado si Ver at nagtanong, Demon King of Beasts. Talaga bang hindi mo alam kung bakit ako naririto? Nanguuyam na sumagot si Draxen na dahil daw ito sa pambabastos niya sa Demon King orthodoxy. Isang nakakikilabot na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Ver habang binabanggit ang isang key rule. Well, ayon sa orthodoxy na yan, bawal magpatayan ang mga Demon Kings. Agad na pumadyak si Verge sa lupa, nabiyak ang sahig at nagpakawala siya ng shockwave sa isang simpleng galaw lang. Isang nakasusakal na pulang aura ang sumabog mula sa kanya, tumilapon si Draxen sa ere at naiwang tulala ang lahat. Habang nagliliyab ang mga mata sa kulay crimson, nagtanong si Ver, sa tingin mo ba talaga, susundin ko ang patakaran na yan? Nanginginig at naliligo sa malamig na pawis, naisip ni Draxen, anong klaseng aura ito? Sa sobrang takot, dali-dali niyang ibinunyag ang karugtong ng mensahe. Inutos ni Archduke Arcane na kumpirmahin kung kinidnap ba ni Verge ang isang prinsesa, kapag hindi ito na-report sa loob ng isang buwan, mawawala ang kanyang autoridad. Habang tumatalikod na sina Verge at Gordon, kaswal na humirit si Ver, actually, nakidnap ko na ang prinsesa. Sa gulat ni Draxen, nagpatuloy si Ver na may halong yabang, pasok kasi siya sa panlasa ko, na nag-iwan kay Draxen at sa kanyang mga beasts na tulala at walang masabi. Nagbalik ang eksena sa malungkot at manyebeng tore ni Ver, na bahagyang umiilaw ng pula mula sa mga bintana nito. Pagbalik sa throne room, todo puri si Gordon kay Verge dahil sa perpektong pagpapakita nito ng bagsik ng isang Demon King. Binaliwala lang ni Verge ang papuri, kumpiyansang hindi na sila guguluhin ni Draxen, pero alam ni Verge, kailangan pa rin nilang maghanda. Inutusan niya si Gordon na tignan ang prinsesa habang iniisip niya kung paano ito pakikinabangan. Tahimik na bumabagsak ang nyebe sa labas ng Gothic window, isang solemn atmosphere. Naupo si Ver sa kanyang trono, mukhang nababagabag. Inamin niyang may katigasan ang sitwasyon, at kung ganito ang paninindigan ng ibang Demon Kings, siguradong magiging komplikado ang lahat. Gamit ang determinadong mga mata, tinanggap niyang mas malala ang kapalit ng pang-aasar sa orthodoxy, pero pinagtibay niya ang desisyon gagawin niya pa rin yun ng walang pag-aalinlangan. Puno ng pride at hindi natitinag ng tradisyon, idineklara ni Verge,
Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa yumuko sa mga basura. Tiningnan ni Ver ang kanyang status. Inaasahan niyang ilang daang demon energy points lang ang makukuha niya mula sa pagkidnap sa isang low-ranking princess dahil ito ang safest method. Pero isang nakagugulat at astronomikal na numero ang lumabas sa screen, 13,219 points, pinagpawisan ng malapot si Veres, 13,000, bakit ang dami kong points? Habang umaakyat ang kaba, lumabas ang isang notification, nakatanggap ka ng recorded message mula sa Beast Tower. Isang message icon ang lumutang sa harapan niya, ang pinangakong recording ni Draxen. Pagkabukas nito, nagsasalita na ngayon si Draxen sa isang pilit na mabait na tono, New Demon King, ipinadala ko ito para i-congratulate ka, kahit hindi naging maganda ang una nating pagkikita. Bilang senior mo, dapat ko itong ibigay sa'yo. Pinanood ni Ver si Draxen na umamin na ang ginawa ni Ver sa Arin ay hindi madaling gawain at talagang humanga siya. Iniisip niya kung ang pang-aasar ba ni Verg sa orthodoxy ay isang palabas lang, habang nakikinig, isang nakatatakot na hinala ang nabuo, namutla si Verg sa kaba, may mali. Sa sandaling yon, biglang pumasok si Gordon sa hall, tumatakbo ng mabilis at sumisigaw, Demon King. May problema tayo. Ang fourth floor, ito ay, ipinakita ng eksena ang isang paraisong puno ng buhay, isang talon ng napakalinaw na tubig ang umaagos habang nagliliparan ang makukulay na paru-paro. Ang buong fourth floor ay tuluyang nag-transform. Hindi makapaniwala si Verg sa nakikita niya, wala siyang mahanap na salita, tulalang-tulala sa kanyang nasasaksihan, hanggang sa kumpirmahin ito ng isang system window. Verse 4th floor. Status, Naturalization in progress. Ang dating tigang na barren hall ay dahan-dahang nagbabago at nagiging isang vibrant natural paradise sa harapan mismo ng kanilang mga mata. At doon sa gitna ng kanyang nilikha, nakatayo ang prinsesa, pinalilibutan ng mga slimes at elemental spirits ng apoy, hangin, at ulap. Nangingilabot na napagtanto ni Ver na gumawa siya ng ecosystem sa loob ng Magic Tower. Alam ni Ver na ang ganitong himala ay kaya lamang gawin ng taong na master na ang lahat ng 4 elements. Naalala niyang binisita niya ang kastilyo ng 13th Princess, pero alam niyang iisang spiritualist lang sa buong kontinente ang may kakayahang gumawa ng ganito. Sa wakas, hinarap niya ito ng diretsahan. Hindi ikaw ang 13th Princess. Habang dahan-dahang hinihimas ang isang slime, kalmadong sumagot si Hernan, gaya ng inaasahan ko, napagkamalan mo akong si Elena. Namutla si Ver at nagpanik ng magdugtong-dugtong, ang lahat sa isip niya, teka. Huwag mong sabihing ikaw ay. With a ngiting nakakaloko na puno ng confidence, binagsak niya ang bombshell truth, correct. My name is Hernan Hildreen. Ako ang first princess ng Hilderin Kingdom. Samantala, sa kaharian, parang sumabog ang bulkan sa tindi ng balita. Na-blackout ang buong palasyo, ang first princess, tinangay ng isang demon king, si King Hernan, halos lumuwa ang mata sa galit, parang sasabog na ang ugat. Sinong lapastangan ang gumalaw sa prinsesa ko? Tawagin lahat ng S-class heroes at ang buong royal army ngayon din. Habang kumikintabang armor ng mga knights for war, dumagundong ang utos ng hari na puno ng killing intent. Pugutan ng ulo ang Demon King na yan. Ibalik niyo ang anak ko, pero sa tower, chill lang si Princess Hernan at may mapang asar na tingin sa dumukot sa kanya. Kaya mo ba talaga akong i-handle? Napapaisip tuloy si Ver, medyo shocked ang lolo niyo. Kahit max level ang senses niya, hindi niya na-detect ang power ng prinsesa. Isa pala itong genius elemental mage. Paano siya naisahan nito? Flex ni Hernan ang secret weapon niya, isang ancient royal relic ring. Kayang-kaya nitong itago ang mana niya, making her totally invisible sa radar. Matapos ang explanation, tumingin siya ng diretso kay Ver, tila hinahamon ang Demon King. So, plano mo ba akong isoli? Napaisip si Ver. Kapag binalik niya ito ngayon, sira ang street cred niya sa ibang kaharian. Magmumukha siyang duwag. Mas malala, hihina ang farm niya ng demonic energy. With eyes burning with determination, buo na ang loob niya. Wala nang atrasan to, panindigan na hanggang dulo. Biglang nag-pop up ang system alert, pinapakita ang current stats niya. 951 points, kalmadong sinabi ni Ver na walang nagbago sa plano. Hindi man siya ang 13th princess, siya pa rin ang magiging queen niya. Napangiti naman si Hernan, parang nag-enjoy pa sa drama. Ibang klase, wala sa kanya ang aura ng isang bihag na takot na takot. Balik tayo sa Hilderin Kingdom, kung saan abot langit na ang tension sa trono. Ang hari, halos mag-transform na sa galit. Kill on sight ang order sa Demon King para mabawi ang prinsesa. Isang nanginginig na minister ang sumubok mag-explain. Wala pa silang lead kung sinong Demon King ang may gawa, pero gumagalaw na ang scouting team. Pero nag-rage mode na ang hari.
Bilisan niyo, hindi matanggap ng utak niya na nakuha ang precious daughter niya. Habang tulala ang iba, sumabat ang isang matalinong minister na nakasalamin. May something fishy daw sa nangyayari. Binalikan niya ang recent issue tungkol sa pagkamatay ng Demon King of Lost. Masyadong nagpapansin yun kaya tinudas ng mga heroes, tapos ngayon, may bagong Demon King na naman na mang-aagaw agad ng prinsesa. Sobrang sus diba? Parang suicide mission. Napasinghap ang buong Royal Council, finally nagets nila ang logic. Mukhang may malalim na laro dito, nanginginig ang kamay ng hari sa higpit ng hawak sa trono. Halo-halong galit at frustration. Nagngangalit ang bagang niya hanggang sa ma-realize niya ang totoo. Kung hindi ito gawa ng mga kilalang Demon Kings, ibig sabihin, may bagong player sa laro, biglang pumasok ang isang hingal na knight. Na-trace na nila ang teleportation magic. Papunta ito sa north, diretso sa Urgist Mountains. Nanlaki ang mata ng hari sa shock. Urgist Mountains? Yan ang pinakadelikado at liblib na lugar sa buong kontinente. Cut to the scene, sa nagyayelong wasteland ng Urgist, nakatayo ang nag-iisang ominous tower ni Ver. Sa loob, panic mode na si Gordon Derrick. Paparating na ang buong Hilderan army at tingin niya, dedo sila, pag nagkataon. Pero si Ver, chill lang at nakangiti. Wala kahit katiting na takot sa katawan. Isihan mo lang, Gordon. Hinding-hindi makakatapak ang Hilderan army sa lugar na to. Loading pa rin si Gordon. Kaya sa harap ng mapa, nilatag ni Ver ang kanyang master plan. Nasa dulo ng north ang tower, habang nasa dulo ng south ang Hilderan, dahil sa dami ng dadaanan na bansa, ang direct attack ay impossible, mapipilitan silang humanap ng ibang paraan, ngumisi ng nakakaloko si Ver. Alam niyang hindi kikilos ang ibang bansa, kaya isa lang ang choice ng Hilderan. Mag-hire ng Hero Guild. Sakto sa prediction ni Ver. Walang choice ang hari kundi lunukin ang pride niya at ipatawag ang mga mercenary heroes. Sa massive fortress ng Hero Guild na nababalot ng yelo, nagkakagulo ang mga mercenaries sa quest board. Pinagkakaguluhan ang bounty poster ni Princess Hernan. Pero nang makita nila ang location, katahimikan. Urgest, agad nagbago ang ihip ng hangin. Lahat sila, umatras. Tumanggi agad ang isang mercenary. Hindi raw siya nag-sign up para mamatay sa monster-infested wasteland na yon. Napangisi naman ang isa. Alam niyang magdurusa ang hari nito. Lahat ng ito, nasa palad na ni Ver. Hindi gagalaw ang Hero Guild. Pera-pera lang ang laban dito, at hinding-hindi nila tatanggapin ang mission kung walang absurd na reward. Kaya pala doon nagtayo ng base si Ver. Napanganga na lang si Gordon sa IQ level ng master niya. Hindi lang nag-iisip si Ver, parang master strategist na siya. Tila kabisado na niya ang bawat sulok ng arin at galaw ng mga tao, kahit na nilalabag niya ang rules ng mundong ito. Napaisip tuloy si Gordon sa sobrang talas ng intuition ni Ver. Pakiramdam niya, parang nabuhay na ang kanyang master sa mundong ito sa nakaraan. Samantala, sa throne room ng Hilderan, halos sumabog sa galit ang hari. Dumagundong ang boses niya sa disbelief. Wala man lang kahit isang hero ang tumanggap sa mission, ang kakapal ng mukha nilang tawagin ang sarili nilang mga bayani, napabuntong hininga na lang ang minister sabay lapag ng harsh truth. Marami ng heroes sa arin, pero mas mukhang pera sila kaysa sa tungkulin, sobrang mapili sila kung walang malaking profit. Balik kay Ver, binuksan niya ang kanyang system interface. Alam niyang matatagalan pa bago makapag-ipon ng suitable heroes ang kaharian, at mas lalong matatagalan bago sila makarating sa liblib niyang lungga. Habang nakaupo sa kanyang dark throne, inamin ni Ver ang mapait na katotohanan. Kahit lamang siya sa talino, kulang na kulang ang kanyang demonic energy para harapin ang isang buong army ng mga heroes. Isang madilim na alaala ang biglang nag-flash sa isip niya. Ang itsura ng mga heroes na tumalo sa kanya noon. Tatak sa buto niya ang takot na yun, at hinding-hindi na siya magpapakakampante. May nabuo siyang bagong plano, at binigyan niya si Gordon ng isang shocking order. Kontakin mo si Draxen. Ibebenta natin ang demonic energy, kapalit ng pera ng mga tao, nanigas si Gordon, tapos napasigaw sa sobrang gulat. Ibenta ang demonic energy, isang malaking kalapastanganan. Sa sobrang panic, pinaalala ni Gordon kay Ver kung gaano kahalaga ang energy na to. Ito ang currency ng mga pangarap. Kaya nitong lagpasan ang limits ng species, mag-unlock ng tower functions, at mag-summon ng halimaw. Tapos ipapalit lang sa walang kwentang pera ng tao, pero deadma si Ver. Alam niyang magbabayad ng malaking halaga si Draxen. Hindi niya mapipigilan ng heroes gamit ang current energy niya. Pero kapag may pera na siya ng mga tao, iba ang magiging laro, may ace up his sleeve siya. Nag-shift ang eksena sa Oten War. Isang maingay at fortress city malapit sa delikadong Urgress Mountains, ang next target ni Ver.
Nakatago sa ilalim ng itim na balabal, lumapit si Ver sa city gates, pero hinarang agad siya ng dalawang guwardiya. Nung tinanong kung sino siya, kalmadong sumagot si Ver na isa siyang mercenary, pero lalong naghinala ang mga bantay. Sinong matinong mercenary ang susugod mag-isa sa mountains? With pure swag, biglang naghagis ng gintong barya si Ver sa ere. Salo agad ng guard. Nanlaki ang mata sa kislap ng ginto. Isang bold move na walang paligoy-ligoy. Effective agad ang suhol habang tulala sila sa pera. Dire-diretso lang si Ver sabay hirit ng pang-aasar. Ano, wala ba kayong tiwala sa akin? Pagpasok, inska niya agad ang busy na plaza. Alam niyang maliligaw siya, pag walang tulong, so priority number 1, humanap ng guide. Dinala siya ng paa niya sa Scarlet Falcon Mercenary Guild. Sa loob ng maingay na tavern, amoy beer at pawis ang hangin. Rinig na rinig ang yabangan ng mga mercenaries na nagkalat sa paligid. May isa pang nakapaa sa lamesa, feel na feel ang pagiging siga, perfect embodiment ng lugar. Pagyayabang niya, easy money daw ang buhay nila. Hayaan daw mamatay ang mga sundalo sa frontline, tapos sila chill lang na magka-count ng loot pagtapos ng laban. Ito ang mindset nila, maximum profit, minimum risk. Puro pakinabang ang habol sa usapan. Maya-maya, nag-iba ang ihip ng hangin. Napunta ang usapan sa mga kumakalat na chismis. Tinawanan lang ng isang mokong ang balita tungkol sa bagong Demon King sa Erdres Mountains. Fake news daw. Ang mga Demon King daw kasi, sa madaling puntahan nagtatayo ng base. Sumingit yung kasama niya, balita ko nga kinidnap pa daw ng Demon King yung prinsesa ng Hilderin eh. Napairap yung una. Kalokohan. Tatawid ng buong kontinente ang Demon King para lang mang-kidnap, ano siya? Tour guide. May sumingit na naman na may dalang mainit na tsaa. Ni-reject daw ng Hero Guild ang job nung nalaman ang destination. Pero hindi naniwala yung skeptic. Drama lang daw yun. Taktika lang daw ng Hero Guild para mapataas ang presyo ng kontrata. Siyempre, ang prinsesa ay walking treasure chest. Ang mission na to ay matik na gold mine. Naghalakhakan ang lahat. Tawang-tawa ang mga gago. Alam nilang nababaliw ang Hero Guild kapag pera na ang pinag-uusapan. Sa gitna ng tawanan, may naramdaman silang nakakatakot na presensya sa likuran. Si Ver, na kanina pa nakikinig, ngumiti ng may halong mali siya. Ah, ganun pala ang takbo ng utak nyo. Paglingon ng maingay na mercenary, napasigaw siya sa takot. Automatic na bumunot ng armas ang ibang mercenaries. Pinalibutan nila ang intruder at sigaw na nagtanong, sino kang hayop ka? Isang predatory smile ang binigay ni Ver. Mukhang marami kayong alam, sabi niya, decided na siya, sila ang gagawin niyang guides. Tapos binitawan niya ang isang chilling order. Magtira ng isa, tapon sa labas ang iba. Na-trigger sa kayabangan niya, sumugod ang mga mercenaries, di ka makakalabas ng buhay, pero with blinding speed, tinapos ni Ver ang mga nauna gamit ang brutal strikes. Overwhelming power ang pinakita niya. Sumabog ang kaguluhan at naging war zone ang tavern. Gumagalaw si Ver na parang dark whirlwind. Walang awa niyang pinapatumba ang dose-dose ng mercenaries na parang mga bata. Yung pinakamalaki at pinakamalakas sa kanila, sinubukang tirahin si Ver sa likod gamit ang higanteng club. Ni hindi man lang lumingon si Ver. Sinalag niya ang atake ng walang kahirap-hirap at dinurog ang weapon nito. Nag-glow ng menacing red ang mga mata ni Ver, bumwelta siya, ang kamaubalot ng nakakasindak na dark aura. Ang mukha ng mersenaryo ay namimilipit sa purong sindak. Napagtanto niyang ang kaharap niya ay hindi tao, kundi isang halimaw na higit pa sa pangunawa ng sinuman. Nagkukumahog sa takot ang mga survivors, palabas ng tavern, desperadong tumakas mula sa madugong masakir. Ipinapakita ng kamera, ang kaguluhan mula sa paningin ng nanginginig na mersenaryo. Pinili ni Ver na magtira ng buhay. Nagliparan ang mga katawan sa ere, at ang dating maangas na lider ay ngayon nanginginig sa sahig, hawak ang ulo sa sobrang takot. Sa labis na takot, isang salita lang ang naibulong ng mersenaryo, monster, isang nakakakilabot na ngisi ang gumuhit sa mukha ni Verg, habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa demonic energy. Sa labas ng tavern, umaalingaw-ngaw ang mga sigaw ng lagim at tunog ng pagkawasak dahilan para mapalingon ang mga usiserong dumadaan. Dalawang tao, kasama ang isang mage, ang nanonood lang ng walang pakialam. Nag-aaway na naman sila, sabi ng babae. Di na sila napagod, sagot ng kasama, na walang kaalam-alam na isang one-sided slaughter, na pala ang kakatapos lang. Balik sa loob, ang sahig ng tavern ay naging dagat ng mga tumba at walang malay na katawan. Nakatayo si Ver nang walang galo sa harap ng nakaluhod na mersenaryo nang may nakapanlalamig na calmness. Sinabihan siya ni Ver na wag matakot dahil bubuhayin siya nito kung sasagutin niya ang ilang katanungan.
Tumango ng parang praning, ang lalaki. Pagkatapos ay nagtanong si Verg, nasaan ang slave market? Lumipat ang eksena sa isang maranyang mansyon na may fountains, at bakal na gates, isang lugar na mukhang ballroom, pero nagtatago ng maitim na negosyo. Ang slave market. Tumupad sa usapan, dinala ng takot na mersenaryo si Ver sa isang tago at luxurious, na mansyon na nagsisilbing panfasad, ng bentahan ng alipin. Pagpasok nila, sinalubong sila ng merchant, at buong pagmamalaking ipinakita ang una niyang alok, isang kulungan na puno ng mga human slaves. Nakangiting aso ang bond merchant, habang nagtatanong kung gusto niya ang mga ito, expecting, na madali lang ang deal. Pero tinignan lang ni Ver ang mga slaves, nang walang gana at nagtanong kung mayroon bang mas rare, pa dito. Inihagis niya ang isang mabigat na sako ng ginto. Sinalo ito ng merchant, na nanlaki ang mga mata sa gulat at kasakiman. Abot tenga ang ngiti, kuminang ang gintong ngipin ng merchant, at sumagot, oo naman boss, dito po tayo, please. Habang sumusunod si Ver sa merchant, napaisip siya ng malalim at cynical. Paano nagagawang ngumiti ng taong ito gayong kakatayin lang ang mga tauhan niya? Napagtanto niyang sa kaibuturan, walang pinagkaiba ang mga taong uhaw sa pera sa mga demonyong uhaw sa demonic energy. Bumaba sila sa hagdang bato patungo sa mas madilim at secret na parte ng market. Dinala ng merchant, si Verg sa isang kahoy na pinto, at sinabing nasa likod nito ang special merchandise. Biglang pumasok ang alaala ng nakaraang usapan nila ni Gordon na nagbubunyag ng tunay na plano ni Verg. Nang tanungin ni Gordon kung anong gagawin niya sa pera ng tao, sumagot si Ver na may nakakalukong ngiti, bibili ako ng mga alipin, mga exotic races, na nahuli ng mga tao. Ang Dolan, target, ni Ver, isang elf, na kilala sa prinsipyo. Ipinakita ang isang elf, na may berdeng buhok, si Granada. Nakakadena, may busal, at ang mga mata ay nagliliyab sa puot mula sa loob ng selda. Habang pinagmamasdan nila ang elf, ibinunyag ni Verg ang tunay na rason ng pagbili. Gagamitin ko ang elf, na yan bilang espiya para maghasik ng chaos, sa mga heroes. Biglang lumipat ang eksena sa trono ng Hilderan. Isang pot herald, ang sumigaw na dumating na ang tagapagligtas. Nandito na ang Cargill, na si Cargill. Kampante ang hari na tatanggapin ni Cargill ang misyon, ang hero, na si Cargill, na mukhang matapang sa kanyang makintab na baluti, ay lumuhod ng may confidence, sa harap ng hari. Nangako siyang ililigtas ang prinsesa at iuwi ang ulo ng Demon King, habang nagliliyab ang determinasyon at dawn righteousness, sa kanyang mga mata. Idinikit ni Cargill ang kamao sa dibdib at tinapos ang sumpa sa ngalan ng katarungan, hudyat ng nalalapit na matinding sagupaan. Samantala, tinatalakay ng Demon King, na si Verg ang plano sa kanyang tauhan. Ang estratehiya niya ay gamitin ng elf, na nakakulong sa hawla bilang espiya para lituhin ang mga heroes. Dagdag ng tauhan, magiging epektibo ang plano dahil kilala ang mga elf sa pagiging inosente. Habang close up, kay Granada na may busal sa bibig, bumalik ang eksena sa slave market. Hinarap ni Ver ang dalawang slave traders, at idineklara na bibilhin niya ang elf. Sinabi niyang ang kasama niya ang magbabayad, na ikinagulat ng trader na mersenaryo. Sa isang tingin na nakakamatay, tinanong ni Verg kung may reklamo ba sila. Agad pumayag ang takot na trader, habang nanginginig na naglabas ng bayad ang kasama niya. Inutusan ni Ver ang dalawa na lumabas ng kwarto, kailangan daw niyang kumpirmahin ang isang bagay sa elf. Nagbabala ang trader na baka magwala ang elf. Hindi ito pinansin ni Ver at sinabing kapag may nangyari, ang trader ang magbabayad. Wala nang nagawa ang trader kundi sumang-ayon, halatang diring-diri sa sitwasyon. Pagkaalis ng mga trader, nilapitan ni Verg ang hawla kung saan nakaupo sa sahig si Granada. Gamit ang demonic energy, winasak ni Ver ang mga kadena ni Granada. Gulat na gulat si Granada nang maramdaman ang madilim na kapangyarihan sa paligid niya. Dahil sa naramdamang enerhiya, napagtanto niyang demonyo si Verg at galit na nagtanong, anong kailangan ng isang demonyo sa isang elf? Mula sa labas ng rehas, nagbigay si Ver ng alok ang pagkakataong makapaghiganti sa mga tao. Nakakatukso ang alok, ani Granada, pero hindi siya nagtitiwala sa demonyo, tulad ng hindi niya pagtitiwala sa tao, giit ni Ver, iba siya. May proposal siya. Kung mananatiling tapat si Granada sa loob ng eksaktong 50 years, garantisado ang kanyang kaligtasan at kalayaan. 50 taon, isang kisap mata lang yan para sa isang elf, giit ni Ver, di hamak na mas magaan ang kapalaran na ito kaysa manatiling alipin ng mga tao. Pero, puno ng pride si Granada at hindi basta-basta magpapauto. Puno ng puot niyang isinumbat kay Ver kayong mga demonyo ang sumisira sa sagradong World Tree na pinoprotektahan at sinisilbihan naming mga elf. Sa isang tinging punong-puno ng pagdududa, diretsahan niyang tinanong,
Paano siya magtitiwala sa isang nilalang ng kadiliman? Masyadong tongsus, at kaduda-duda ang isang demonyong humihingi ng tulong sa isang elf. Napahinto si Ver. Tinamaan siya sa punto ng elf. May sense, ang kanyang mga hinala at hindi ito maipagkakaila. Matapos mag-isip ng ilang sandali, isang cunning smile, ang gumuhit sa labi ng Demon King, kung ayaw sa santong dasalan, idadaan natin sa ibang paraan. Whoosh! Irinolyo ni Ver ang Book of Magical Contracts. Sa ngalan ng dakilang Demon King, taimtim siyang nanumpa na hinding-hindi gagalawin o sasaktan ang sagradong World Tree. Ipinaliwanag niya na ang bigat ng pangalang Demon King sa mga demonyo ay katumbas ng halaga ng World Tree sa mga elf. Ito ang pinakamataas na uri ng sumpaan. Bilang kapalit, kailangan ialay ni Granada ang kanyang katapatan sa ngalan ng World Tree sa loob ng 50 taon. Isang fair trade, hindi ba? Napangiti ang elf sa sobrang bizarre ng sitwasyon. Kakaiba ka, bulong niya, pero mukhang desidido kang makipagkasundo kaya pagbibigyan kita. Formal na tumayo ang elf at nagpakilala ng may dignidad at dangal. Ako si Granada, mula sa marangal na Maple Tribe. Papayag lang daw siya sa oath, kung makikita niya ang boss, ni Ver. Puno ng kumpiyansa, ibinunyag ni Ver ang katotohanan, nasa harapan mo na ang hinahanap mo, ako ang Demon King. Para bang tinamaan ng kidlat si Granada, ang utak niya, nag-buffer, sa sobrang gulat. Ang tanging nasabi niya lang ay isang naguguluhang, ha! At bigla, humagalpak siya ng tawa. Tawang parang nababaliw na sa sobrang disbelief. Habang tumatawa, niyugyug niya si Ver sa balikat. Imposible, walang Demon King na iiwan ng kanyang tower, at buffs para lang bumili ng isang slave, kalokohan. Sa gitna ng pang-aalaska, naghamon si Granada. Sige, kung ikaw nga ang Demon King, gagawin kong 100 years, ang kontrata ko, hindi lang 50. Tandaan mo yan. Flash forward, nasa 5th floor, na sila ng tower, ni Ver kasama ang kanyang subordinate, ang by-atmosphere, ay tahimik at by-grand. Nakaupo sa trono, binasag ni Ver ang katahimikan. Ipapaalala ko lang. Ikaw ang nag-insist sa 100 years, hindi ako. Dahan-dahang pumasok sa utak ni Granada ang realidad. Ang mukha niya, mula sa pagdududa, napalitan ng pure horror, at galit. Sumabog ang galit niya. Budol to. Isang malaking scam. Walang nagsabi sa akin na ghost town, ang buong tower, na to. Patuloy ang pagwawala niya. Yung 1st to 3rd floor, parang disyerto sa kawalan ng laman. At yung 4th floor, puro lang plants. Anong gagawin natin dun? Nang gagalaiti niyang sigaw, anong klaseng Demon King, ang walang kahit isang minion, o monster, na nagbabantay? Naglolokohan ba tayo? Nagpanik na siya ng tuluyan. Sa ganitong lagay, GG, na tayo sa mga heroes, wala pang isang taon. Hindi ako papayag sa ganitong working conditions, aalis na ako. Walang pake, si Ver. Sa malamig na boses, sinabi niya, may pinirmahan tayong kontrata, walang bawian. Boom, biglang nagpakawala si Ver ng isang nakapangingilabot na killing intent. Ang bigat ng kanyang demonic aura, ay dumagan kay Granada na parang langit at lupa. Nanginig ang buong pagkatao ni Granada habang tumatagaktak ang pawis. Sa isip-isip niya, shit, legit nga, Demon King talaga siya. Biglang flashback, sa kanya ang paglalakbay nila. Kaya pala walang halimaw na nangahas lumapit sa tower, kahit mukha itong abandonado. Dahil takot ang lahat sa overwhelming aura, ni Ver. Wala nang nagawa si Granada kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Ang Demon King ay Demon King pa rin. Baka ito na ang susi para makuha niya ang inaasam na paghihiganti sa mga tao. Talunan ngunit desidido, lumuhod si Granada. Sa ngalan ng dakilang World Tree, isinuko niya ang kanyang katapatan kay Ver sa susunod na 1 century. Habang nanunumpa, nag-imagine na siya, kung ang Demon King mismo ang kumuha sakin, siguradong pangmalakasan at madugo ang magiging papel ko sa kanyang evil plan, pero iba ang nasa isip ng Demon King. Isang casual smile lang ang binigay ni Ver. Good. Una sa lahat, ipagluto mo ako ng hapunan. Hang, ang utak ni Granada. Handa na siya sa gera, pero cooking show, pala ang bagsak niya. Scene shift, naka-apron na si Granada at God tier. Ang bilis ng paghiwa sa gulay, teka lang, hindi ba dapat world domination, ang inaasikaso ko? Bakit ako naghihiwa ng sibuyas? Lalo siyang shook, nang makita kung sino ang katabi niya. Si Princess Herna ng Hilderin. Masiglang nagtanong ang prinsesa, gusto mo ng tulong sa vegetable bread? Speechless, ang ating elf. Hindi ma-process ng utak niya ang nangyayari. Sa isang long table, sa 5th floor, nakaupo si Ver sa center,
kasama ang prinsesa at si Gordon, habang si Granada ay tulala sa kabila. Hindi makapaniwala si Granada. Lumingon siya kay Ver, seryoso ba to? Siya ba talaga ang prinsesa ng Hilderin? Walang kaabog-abog, na sumagot si Ver, oo, siya nga. Simpleng ngiti lang ang isinukli ng prinsesa. Sumabog na naman ang blood pressure ni Granada. Nababaliw ka na ba? Kinidnap mo ang plug, hair, ng isang kaharian tapos bog zero defense, ang boss natin. Paano natin dedepensahan? To kapag sumugod na ang combat party of heroes, magpapakamatay ba tayo? Kalmadong isinubo ni Ver ang pagkain gamit ang tinidor. Kaya nga binili kita kumain ka na lang muna. Muling natahimik si Granada sa logic ni Lord Ver. Sa isang nakakatawang panel, nagdagdag pa ng comment, si Ver, in fairness, masarap to. Masayang sumingit ang prinsesa, tumulong din ako diyan. Sa isip ni Granada, anong klaseng kalokohan to? Nasaan ako? Lumipat ang eksena sa 4th floor, isang malawak at luntiang field. Tinanong ni Granada kung ito ang battleground. Umiling si Ver, hindi. Kapag umabot ang mga heroes sa floor na to, game over na tayo. Dito na ibinunyag ni Ver ang tunay na misyon, ikaw ang magdadala ng chaos sa mundo ng mga tao. Nanlaki ang mata ni Granada. Spy? Siya, tumango si Ver pero may kondisyon, oo, pero bago yon, kailangan kong sukatin ang lakas mo. Senenyasa niya ang elf. Lusubin mo ko. Natulala si Granada, paano nga naman niya tatalunin ang isang Demon King sa sarili nitong teritoryo, hibang ba siya? Pero nagbigay ng handicap si Ver. Isang kamay lang ang gamit ko, at walang halong demon energy, chill lang. Kapag nanalo ka, babawasan ko ng 50 years ang kontrata mo. Dito na nabuhayan ng loob si Granada. Laking bawas noon, tol. Nag-ipon siya ng nature energy. Sigaw niya, ibubuhos niya ang lahat. Umihip ang hangin at nagliparan ang mga dahon. Game on na. Pinaulan na ni Granada ng sunod-sunod na atake ang kalaban. Pero parang nagpapahangin lang si Ver, sinasangga ang bawat banat gamit ang isang kamay, easy peasy. Napansin ni Ver na kahit dating alipin, matalas ang galaw ng elf, halatang dahil ito sa mana na nasipsip niya sa 4th floor. Not bad. Galawang galit na elf talaga. Humiyaw si Granada, hindi raw siya basta-basta lang. Pagsisisihan daw ni Ver ang pagmamaliit sa kanya. Nag-chant na siya ng matinding nature magic. Biglang may mga baging na sumabog mula sa lupa. Pinuluputan ang binti ni Ver at nalock siya sa pwesto, kunwari nagulat ang Demon King, pero script lang pala. Sigaw ni Granada, booking ka na. Sumugod siya ng buong puwersa para sa kalayaan niya, pero bago tumama ang kamao, sumilay ang nakakakilabot ng ngiti sa mukha ni Ver. Sapat na siguro to, sa isip ng Demon King, habang nagdidilim ang aura niya. Sa isang kisap mata, naglaho si Ver at lumitaw sa likuran ni Granada, nanlilisik ang pulang mata. Bulong niya, sana hindi mo nakalimutan kung sino ang binabangga mo. Nanigas sa takot ang elf. Nanginginig ang laman ni Granada nang magsalita ulit ang demonyo na may nakakatakot na ngisi. Hindi kita papatayin. Pero sisiguraduhin kong damang-dama mo ang sakit, utal-utal na nakiusap si Granada, wait lang po, boss. Boom! Isang malupit na pagsabog ang yumanig sa buong tower. Tapos na ang boxing. Lumipat ang eksena sa Orton Walk, ang tambayan ng Red Falcon Mercenaries. Sinalubong si Ver ng kapitan nila na todo sipsip. Halos lumuhod sa tuwa at kasakiman, sigaw niya. Isang malaking karangalan ang makita kayo ulit, Lord Ver. Diretsahan na si Ver. Gusto niyang arkilahin ang buong tropa sa loob ng isang taon. Naglaway agad ang kapitan sa bayad, habang nagbubulungan ang mga tauhan tungkol sa ginawang pambubugbog sa kanila ni Ver dati. Pero nang ibagsak ni Ver ang sako ng ginto, nga silang lahat. Silaw sa kinang ng ginto, naghiyawan ang mga mercenaries. Solid loyalty daw sila sa kapitan dahil sa pera. Pero ang kapitan, pinapawisan ng malapot. Sa isip-isip niya, mag-resign na kaya ako, at maghanap ng ibang racket. Ipinakilala ni Ver ang bagong member. Ito daw ang magbababa ng utos mula ngayon, nagtaka ang mga mercenaries hanggang sa magsalita ang baguhan, hello, ako si Granada. Putok ang labi, maga ang mukha, at balot ng benda ang elf, halatang nag-training ng malala kasama ang Demon King. Natulala ang mga mercenaries. Mula gulat, napalitan ng awa ang tingin nila. Yung iba, naiyak pa sa sobrang sympathy. Dahil sa awa, mainit nilang tinanggap si Granada. Tinapik-tapik sa likod at chinier up. Pinanood lang sila ni Ver habang nag-a-analyze. Mukha lang silang mga mokong, pero veterano ang Red Falcons, galing sila sa delikadong Orgast region, matitigas ang buto at hindi basta-basta nauuto. Lumipat ang takbo ng isip ni Ver sa tunay niyang target.
Ang nag-iisang hero na papatol sa tawag ni Hilderin ngayon ay walang iba kundi si Cargill ang tumapos sa Demon King of Lost. Set na ang plano, humarap si Ver sa kanyang bagong army kasama ang bugbog saradong si Granada at ibinagsak ang unang utos. Imbestigahan niyo si John Cargill, ang hero na kinuha ni Hilderin. Dahil bayad na at ganado, sumagot ang mga mercenaries ng isang dumadagundong na, "Yes sir." Sabay-sabay, walang labis, walang kulang. Balik sa malungkot at nagyayalong tower ni Ver. Nag-iisip ng susunod na hakbang ang Demon King sa gitna ng walang katapusang niebe, naipasa na niya kay Granada ang problema sa mga hero. Oras na para si Ver naman ang magpalakas, grind time na. Nakaupo sa kanyang trono, tinignan niya ang mga alagad. Buo na ang desisyon, uunahin niya ang pag-upgrade sa sarili niyang stats. Sa normal na sitwasyon, pwede gamitin ang demonic energy sa dalawang bagay, i-upgrade ang tower o palakasin ang Demon King. Kaso, simot na ang points ni Ver kaka-upgrade sa tower. Ang tanging paraan na lang para lumakas, ang Spirit Flower isang mana crystal na nagbibigay ng overpowered na lakas kapag kinain. Tumutubo ang mga bulaklak na to sa kailaliman ng Orgus Mountains, isang lugar na binabagyo ng violent mana, pinamumugaran ng mga halimaw, at hindi pa nararating ng kahit sinong tao. Dahil ilang taong nag-absorb ng natural mana ang mga bulaklak, naging puro ang enerhiya nito, para itong treasure chest na naghihintay lang buksan, kahit na hindi gaanong epektibo ang spirit flowers sa mga demons. Kumpara sa pure demonic energy, nagpasya si Ver na pwede na to kesa wala. Naghanda na siya sa paghahanap. Pumalag ang alalay niyang si Gordon Dirk, delikado daw. Ang pagpunta doon ng walang plano ay parang paghahanap ng karayom sa disyerto, siguradong dadagsa ang mga monsters kapag nakasilip ng butas. Kampante si Ver na sisiw lang sa kanya ang mga monsters, pero aminado siyang mahihirapan siyang hanapin ang mga bulaklak kung wala siyang malupit na mana detector. Sakto namang may kumatok sa pinto. Natigil ang usapan. Nagkatinginan sina Ver at Gordon sino naman kaya ang istorbo. Dahan-dahang bumukas ang pinto na parang may suspense effect. Sumilip si Princess Hernand Hilderan, may cute na slime sa ulo, sabay tanong ng mahinhin, busy ba kayo mga lodi? Para namang na-statue sina Ver at Gordon. Shook sila sa biglaang pagsulpot ng prinsesa sa teritoryo nila. Maya-maya pa, nasa labas na ng tower si Hernand, tuwang-tuwa na nagtatalon sa snow kasama ang kanyang mga cute na spirits na nagpa-party. Nakatayo lang sa tabi niya si Ver, poker face as always. Excited na ko, sobrang boring na kasi ng life ko lately, hirit ng prinsesa. Pumayag kasi si Ver na i-customize ni Hernand ang 4th floor, pero sa isip-isip niya, kinakabahan siya kung gaano ka-weird ang magiging design nito. Hindi ma-process ng utak niya sino ba naman kasing matinong nilalang ang nag-interior design sa isang Demon King's Tower. Samantala, feeling blessed naman si Hernand. Di niya inakalang papayagan siyang lumabas ng boss level na si Ver, perfect timing talaga. Manghang-mangha niyang tinitigan ang maliit na living flame spirit na lumulutang sa palad niya. Biglang nilabas ni Ver ang kanyang majestic demon wings at hinablot ang prinsesa, kapit, sigaw niya habang napaimpit ng tili si Hernand sa gulat. Zoom! Humagibis sila paitaas sa nakakawindang na bilis, nag-iwan ng guhit ng mana sa hangin habang binibiyak nila ang nagyayalong hangin. Napapikit ng mariin si Hernand sa tindi ng lipad, pero unti-unting napalitan ng excitement ang takot sa dibdib niya. Pagdilat niya, wow! Bumungad sa kanya ang mundo malawak, walang hanggan, at breathtaking sa ganda, parang HD wallpaper. Wala siyang nakita noong gabing kinidnap siya dahil sa dilim, pero ngayon, kitang-kita na ang lahat sa liwanag ng araw, dagat ng mga bundok, umaagos na lambak, at kumikinang na snowscapes hanggang sa dulo ng horizon. Nanginig ang puso niya sa sobrang ganda. Nag-flashback sa isip niya ang boring niyang past life, walang katapusang magic lessons, mahigpit na royal etiquette, at ang nakakasakal na pader ng palasyo. Akala niya talaga, doon na siya ma-stuck hanggang game over. Habang nasa ere, bumulong siya ng puno ng emosyon. Ikaw lang ang kaisa-isang nakalipad sa ibabaw ng Urgest Mountains. Deadma lang si Ver sa drama niya. Ang quest mo ay hanapin ang spirit flowers para basagin ang sumpa, dagdag ni Ver. Ver na lang itawag mo sa kin. Mukhang matagal-tagal tayong magsasama. Napablink si Hernand, nagulat sa biglang pagbait ng tono. Pero syempre, mabilis maubos ang mana ng pasensya ni Ver. Nakalilimutan mo ata ang lugar mo. Biglang lumamig ang aura niya. Kapag hindi ka nag-focus, itatapon kita sa underground dungeon. Nataranta si Hernand at nagsorry agad. Agad niyang dineploy ang kanyang water spirits para mag-scan sa kabundukan sa ibaba. Napasmirk na lang si Ver sa isip niya.
Kahit duda siya kung makikita nila agad yon, amindo siyang mas mabilis mag-farm ang mga spirits kaysa sa kanila ni Gordon. Maya-maya lang, biglang napasigaw sa tuwa si Hernan. Jackpot, may nahanap ako. Gulat na napatingin si Verrier. At totoo nga, sa gitna ng nagyayalong desyerto, kumikinang ang isang legendary spirit flower na umaapaw sa icy blue mana. Pero teka lang, hindi ito free loot. Nawala ang ngiti nila nang mapalibutan sila ng isang batalyon ng mga brutal na orcs. Dito na pumasok si Verrier. Lumapag siya sa harap ng mga halimaw nang may aura ng isang tunay na Demon King. Ibang klase ang pressure. Kung may honor pa kayong natitira, sundin niyo ang utos ko. Layas, pero umungol lang ang mga orc, di kami sumusunod sa mga demonyo, sagot ng isa. Papatayin ka namin, banta nila. Pero tumawa lang si Verrier nang nakakapanindig balahibo. Tama nga si Gordon, bulong niya ng seryoso. Ang tanga ko naman para asahang may utak ang mga hayop. Biglang sumabog ang dark purple aura sa paligid niya at lumabas ang kanyang mga sungay. Gagawin ko na lang kayong abo, isang malupit na wave of energy ang lumamon sa mga orc, rinig na rinig ang sigaw nila habang tinutupok ng apoy. Sobrang layo ng agwat ng lakas nila. Dahil desperado, sinubukan ng mga natirang orc na atakihin ang weakest link. Dalawang orc ang sumugod kay Hernan, pero si Verrier, chill lang, ni hindi man lang kumurap. Sa isang kumpas lang, naglagay siya ng demonic barrier. Pagdikit pa lang ng mga orc, sabog agad sila, natulala na lang si Hernan sa nakita niya. Alam niyang kaya ng mga orc na to na tinalo ang mga ogre, pero kay Verrier, wala, touch me not ang peg. Nang maubos ang mga daga, nag-cross arms lang si Verrier. Nag-charge siya ng mana para sa finishing blow. Naramdaman ni Hernan ang matinding pressure. At yun na, isang dambuhalang pagsabog ng dark energy ang umubos sa lahat ng nadaanan nito. Bumalik ang katahimikan, dahan-dahang pumatak ang snow sa sunog na bangkay ng orc horde. Grabe, toasted. Payapa na ulit, lumapit si Hernan sa spirit flower. Isa itong aquamarine hyacinth na punong-puno ng water at ice attributes. Ang tindi ng mana purity, bulong niya habang nagniningning ang mata sa kasakiman, pero biglang sumingit si Verrier. Huwag mo nang balaking angkinin yan. Natakot si Hernan at napasagot ng okay po. Pero may offer ang Demon King, kapag nakahanap ka pa, sayo na yung isa. Nabuhayan ng loob si ate girl, sige, gagalingan ko, sa isip-isip naman ni Verrier. Kikilos lang ba talaga ang mga tao kapag may premyo? Malas lang, kahit nagkanda-kuba na sila sa paghahanap, wala na silang nakitang spirit flower. Kinagabihan, sa kanyang malungkot na frozen tower, nakaupo si Verrier sa trono habang sinusuri ang nag-iisang loot na nakuha nila. Bigla niyang naisip si Princess Hernan. Noong una, akala niya ay malaking pagkakamali ang pagkidnap sa prinsesa. Pero habang tinititigan ang mahimbing niyang tulog, guarded ng kanyang spirits, napaamin din ang ating bida. No cap, mukhang mas malupit at useful pala ang babaeng to sa survival game na ito kaysa sa inakala niya. Basag ang katahimikan nang biglang pumasok si Gordon, mahal na Demon King, may urgent report galing Granada. Gulat na napatingin si Ver. Ang bilis ha, ibinalita ni Gordon na ang lodi ng bayan na si Jan Cargill, kasama ang 32 na iba pa, ay umalis na sa Kapitolyo. Pero teka, may kakaiba, hindi sila papunta sa direksyon ng August. Sa halip, tinatahak nila ang traditional hero's path. Party-party muna, grind ng village quests, at nagpapalakas habang naglalakbay. Siyempre, bida-bida si Gordon. Agad niyang nilabas ang mga holographic screens para sa kanyang strategic response plans. Pero sa isang kumpas lang ng kamay ni Ver, deleted ang lahat. Basura, aniya, nanigas si Gordon sa gulat. Ngiting aso si Ver sabay sabing. Ngayon, wala tayong ipapadalang monsters. Ha? Sigaw ni Gordon, litong-lito. Nagpaliwanag ang Demon King, ang mga pipitsuging atake ay pampalakas lang sa mga heroes. Bigla niyang binato ang isang nakakabaliw na utos, sabihan ng Granada, sumali sila sa hero's journey. Tulungan niyo silang magpalakas. Kunin ang tiwala nila. Napahawak sa ulo si Gordon, Diyos ko, iba talaga mag-isip ang hari niya. Kinakabahan niyang pinaalala kay Ver, boss, hindi kakayanin ng tower ang lakas ng mga heroes sa state natin ngayon. Kalmado lang si Ver, edi palakasin natin. At ang solusyon niya? Isang dwarf. Napasigaw si Gordon, ano? Magdadala ka ng dwarf dito kasama ng tao at elf, magiging laughing stock tayo. Pero isang pitik ng demonic aura mula kay Ver, tiklop agad siya. Nilinaw ni Ver, hindi ko pipigilan ang mga heroes gamit ang dwarf lang. Ang kailangan ko ay ang kanilang magical equipment. Nagbigay siya ng senaryo. Pagbukas ng hero sa first floor, aasa silang weak monsters ang sasalubong.
Dahil yon ang tradisyon. Pero paano kung dosenang kanyon ang bumulaga sa kanila? Natulala si Gordon, dosenang kanyon sa first floor. Walang hero ang mag-expect ng ganong klaseng bangungot. Napatingin siya sa bakanteng trono at unti-unting pumasok sa utak niya ang logic, namutla siya nang ma-realize ang ibig sabihin nito. Teka lang, reinforcement galing sa dwarf? Napasigaw siya, nakupo. Kidnapping na naman. Cut to scene. Nasa underground city na ng Wolfner, ang lugar na nililok sa bato at kumikinang na crystals. Sa pinakasentro nito, walang pagod na nagpupukpok ang isang panday. Ang bawat hampas, puno ng power. Ito si Lag Friedrich, ang alamat ng mga Dwarven Smith. At siya ngayon, ang target ng abduction mission ng Demon King. Kahit regressor si Ver at nakalaban na niya ang mga dwarves noon, first time niyang makatapak sa city na to. Simple lang ang galawan. Nag-abot ng ginto sa guard at nagtanong, saan ba ang pinakamalupit na blacksmith dito? Napangisi ang dwarf habang binubulsa ang coins. Para sa isang tao, marunong ka sa negosyo Pero di nila alam, tinatago lang ni Ver ang kanyang nakakatakot na presensya. Dahil sa suhol, may directions agad. Pasok sa city, hanapin ng malaking butas, sakay ng lift. May two-step security verification pa dapat. Bawal ang intruders, pero hindi uso ang pila kay Ver. Tumalon lang siya pababa sa pinakailalim. Petiks lang na naglakad papunta sa pinakamalalim na chamber, ang puso ng Wolfner. Doon niya natagpuan ang legendary smith na si Friedrich, ang unang napansin ni Ver, ang teknik ng lolo mo. Ang metal, umaapaw sa mana. Parang sumasayaw ang apoy sa bawat kumpas niya, napakalinis tignan. Napaisip tuloy si Ver, ito na ba talaga ang the best? Bahala na, kidnapin muna bago i-verify. Bibilis sana siya parang kidlat para dakpin ang dwarf. Pero teka, papalag ang target. Isang dambuhalang alon ng apoy ang bumuga mula sa forge. Nilamon si Ver ng init, hindi nagpatumpik-tumpik ang dwarf, hinampas agad ang higanteng maso. Ang apoy na yon, may halong demonic power. Kahina-hinala. Sinalag ni Ver ang maso gamit ang isang kamay. Lumangit-ngit ang mga buto sa lakas ng impact, hero ka ba? Kalmado niyang tanong. Taas noo si Lag. Hero ako, walang demonyong makakatapak sa lupa ng dwarves at makakaalis ng buhay. Ngumisi si Ver, yung ngiting kikilabutan ka. Sa dami ng daldal mo, ang hina mo naman. At correction lang hindi ako basta demonyo. Ako ang Demon King. Gamit ang brute strength, binalibag niya ang maso sa sahig at sinakal si Lag, binitbit niya ito sa ere na parang basahan. Dumagsa ang mga guard sa chamber dahil sa ingay, pero wala na sila. Nagpanik ang lahat, may intruder, demonyo. Nasa mataas na terrace na sila, hawak ni Ver ang kawawang panday. Banta niya, isang ingay mo, tepok ka. Nanginginig pa rin si Lag, pero nagmatapang magtanong. Bakit nandito ang Demon King? Yung prinsesa ba ang pakay mo? Umirap lang si Ver, wala siyang paki sa royalty. Ang tinanong niya ay ang sikreto ng mga dwarves. Nasaan ang mga underground passage? Yung daanan ng mga blacksmith pag emergency? Akala ni Lag, gagamitin yun para itakas ang prinsesa. Ang totoo, kahit gustuhin niyang lumaban, takot na takot siya sa Demon King. Nanginginig ang tuhod ng lodi niyo. Pero ayaw pa ring sumagot. Kaya lumapit si Ver at bumulong ng isang napakalupit na banta. Sige, kikidnapin ko ang prinsesa. Tapos pakakawalan kita. Ang iisipin ng lahat. Binetray mo siya para sa sarili mong buhay. Imagine mo ang kahihiyan at sumpa ng buong lahi mo. Alam na ng lahat na duwag siya. Kapag kumalat pa ang chismis na to, tapos na ang karir niya at magiging impyerno ang buhay niya. Binigyan siya ni Burge ng huling ultimatum, sumama ka sa akin ng maayos, o ilaglag mo ang prinsesa at magdasal ka na lang. Nanahimik lang si Loya, pero sa utak ng tusong unano, nagpaplano na siya ng takas habang binebenta ang prinsesa. Napakagahaman talaga. Para masara ang usapan, nanumpa si Burge. Sa ngalan ng bandera ng Demon King, sigurado ang kaligtasan mo basta makisama ka. Para sa mga dwarf, banal ang ganitong sumpa. Hinding-hindi ito sisirain ng isang Demon King. Agad-agad, nag-iba ang ihip ng hangin kay Loya. Naging maamo at confident ang loko. Kulang na lang ay humalik sa paa. Halos maduwal si Burge sa nakita niya. Samantala, sa loob ng siyudad, hindi mapakali si Princess Louise. Bigla na lang naglahong parang bula si Loya habang gumagawa ng sandata. Kahit sinabi ng mga guwardidya na nakuha siya, lalo lang nag-alala ang prinsesa. Nang git nilang nakidnap ito, bumigay na ang pasensya ni Louise. Tumahimik kayo, isa siyang bayani. Paano makikidnap ang isang hero, ha? Pero, may isang guwardiyang nang ahas sumagot.
Mahal na prinsesa, hero nga siya, pero sobrang bano niya makipaglaban. Isang matalim na tingin ang naging sagot sa kanya. Hanapin niyo siya, ngayon din. Kapag nabigo kayo, ako mismo ang pupugot sa mga ulo niyo. Wala nang umangal pagkatapos niyon. Sa kabilang banda, sa masikip na tunnel ni Loya, nauubusan na ng pasensya si Burge. Sobrang sikip kaya napilitan ang Demon King na bumuntot sa unano. Sobrang lapit. Nakakasulasok. Bilisan mo nga maglakad. Ang galit na utos ni Burge. Kapag tinitigan ko pa tong nakakadiring view sa harap ko, susunugin ko ang tunnel na to. Kinabahan na tumawa na lang si Loya, teka lang po, Lods. Hindi kasi gawa pang matangkad ang daan na to eh. Sa wakas, matapos ang ilang oras na parusa, nakalabas din sila ng siyudad. Pinagpag ni Loya ang sarili niya ng may ngiti. O siya, tapos na ang trabaho ko. Alis na ako ah. Pero biglang nag-transform si Burge. Bumuka ang pakpak niya na parang anino na lalamon sa buwan. Anong kalokohan, yang pinagsasabi mo? Nanigas sa takot si Loya. Nanumpa ka sa bandera ng Demon King. Nagkibit balikat lang si Burge, walang kwenta sa akin ang mga basurang sumpa. At ganoon na nga, si Loya ang bagong biktima ng panloloko ng Demon King. Inatake siya ng matinding panik. Mas mabuti pa yatang nilaglag na lang niya ang prinsesa. Teka lang, may silbi ako, walang tatalo sa metallurgy skills ko, kaya kong gawin lahat. Napakunot ang noo ni Burge. Ganito ba kadali bumaligtad ang isang hero para magsilbi sa demonyo? Wala na talagang moralidad si Loya, survival over pride ang peg niya. Binigyan siya ni Burge ng huling utos, manumpa ka ng katapatan sa akin, agad na iniumbag ni Loya ang noo sa lupa. Opo, sumpa man. Salamat sa awa niyo Lods. Pero sa isip niya, nagpaplano na naman siya kung paano tatakas. Sayang, baliwala ang plano kapag tulog ka naman. Ilang sandali pa, nagising si Loya na pinalilibutan ng mga spirit sa isang hardin. Hilo at litong-lito pa siya. Sa harap niya, paikot-ikot si Granada. Nang kidnap ka ng hero, isang dwarf hero pa talaga? Sinenyasan lang siya ni Burge na tumahimik, biglang lumabas sa floating screen si Granada. My lord, seryoso po ba kayo? Nagpasok kayo ng dwarf, pinutol agad siya ni Burge, mamaya ka na mag-report. Dedma sa gulo, lumapit ang isa pang bihag at kalmadong tiningnan si Loya. Nandito ka ba para iligtas ako, hero? Tumigil siya sandali, malabo yun, di ba? Hindi pa rin ma-process ni Loya ang nangyayari. Bakit ako nandito? Sabi mo ligtas ako, ngumisi lang ng nakakaloko si Burge. Kaya ka nga humihinga pa eh, pinatulog kita at binitbit dito. Hindi ko kasi mapipredict ang gagawin ng isang nagpapanik na unano. Napatawa na lang ng pilit si Loya. Awkward at desperado. Ah, ganun ba? Hehe. Ang galing. Pero wala nang oras si Burge. Ito ang una mong misyon. Mag-install ka ng maraming canyon sa first floor. Kapag may sumugod na mga hero, gusto kong pulbusin mo silang lahat. Napalunok ng malalim si Loya. Canyon. Sige po, noted. Lumipat ang eksena sa preparation station ng mga hero. Bumukas ang isang holographic link. Mula sa labas, nagbigay ng report si Granada. Sa kalmadong boses, ibinalita niya sa kanyang amo na mabilis na kumakalat ang mga chismis sa hanay ng mga hero. Ayon sa latest intel, akala nila ay gumagamit ng legendary Black Flames ang bagong Demon King. Kaya naman, nagpanic buying na ang mga hero ng fire-resistant gear, naghahanda para sa isang giyerang sigurado silang mangyayari. Dagdag pa ni Granada, may isa pang malalang chismis. Akala ng marami, hindi naglalabas ng demonic beasts ang Demon King dahil takot daw ito. Para sa kanila, ang pananahimik niya ay hindi stratiya, kundi senyales ng kahinaan. Pinakinggan lang ito ni Verdila nang walang karereaksyon. Nanatiling blanko ang mukha niya, ni hindi gumalaw ang postura. Nang magsalita siya, malamig at walang amor ang boses niya. Napansin niyang hindi pa rin nawawala ang uhaw sa dugo ng mga hero. Mapaglorya man sa labanan o yaman mula sa pananakop ang habol nila, walang pinagkaiba yun. Walang mapapala ang kahit sino sa kanila. Sa huli, mawawala ang lahat sa kanila, pati na ang mismong kagustuhan nilang lumaban. Bago patayin ang tawag, nagbigay ng huling utos si Verdila. Bantayan mong maigi ang mga hero, Granada. I-report mo agad kapag may nagbago. Copy that, maikling sagot ni Granada bago niya pinutol ang transmission. Walang arte. Naiwan si Verdila sa katahimikan, nag-iisip ng malalim. Simple lang ang laro niya, sa pag-ipit sa mga demonic beasts, unti-unti niyang binabasag ang morale ng mga hero at sinisira ang kanilang expectations. Higit pa roon, malinaw na hindi ito ordinaryong kalaban, ang Demon King na ito ay may nakakilabot na mastery sa psychology ng tao. Napaisip tuloy si Barry.
Sa dinami-dami ng naging Demon King sa kasaysayan, meron na bang ganito katalino? Isang kakaibang kilabot ang gumapang sa kanya, pero agad ding napalitan ng relief. Buti na lang, hindi niya kaaway si Verdilas. Lilipat ang eksena sa malamig na halls ng tower, kung saan nagbaba ng isang mabigat na utos si Vera kay Lager Friedrich. Mag-install ka ng fire cannon sa first floor. Pero may isang matinding restriction si boss. Bawal gumamit ng mana. Halos himatayin sa gulat at panic si Lager. Nangatuwiran siya agad impossible ang ganoong weapon kapag walang mana stones, at kahit matapos yon, walang talab yon laban sa mga overpowered na heroes. Pero pinutol siya agad ni Verdiles, ang tono ng boses niya, bawal baliin. Ang paghahanap ng solusyon ay responsibilidad na ni Lager. Nag-explain si Verdilas, ang mga heroes ay favored ng mismong dimension. Meron silang godly energy perception. Kapag may mana stones ang trap, madedet nila yon bago pa mag-activate. Kaya kailangan, pure mechanical lang walang magic signature. Susubok pa sanang humirit si Lager, pero nagdilim na ang mukha ni Verdilas. Kalmado, pero nakakatakot. Isang sphere ng black magic ang namuo sa kamay niya. Pinaalala niya kay Lager, di ba kinuha kita dahil ikaw daw ang greatest blacksmith? Kapag hindi niya na-meet ang expectations, madaming ibang pwedeng pumalit sa pwesto niya. Sa madaling salita dispensable siya. Nanginig sa takot si Lager at bumigay na. Nangingatal ang boses niyang sumigaw, teka. Meron pa palang ibang paraan. Ngumiti ng nakaka-creepy si Verdilas. Dapat kanina mo pa sinabi, inamin ni Lager na meron siyang na-invent dati isang device na kayang itago ang mana traces ng 100%. 3 years niyang pinaghirapan yun. Kaso, ang prototype ay naiwan sa workshop niya sa Wolfner. Biglang tumigas ulit ang mukha ni Verdilas, seryoso na naman. Palusot mo lang ba yan? Tanong niya. Umiiyak at nanginginig na sumumpa si Lager, totoo po. Hinding-hindi ako nagsisinungaling. Tumahimik saglit si boss. Sige, naniniwala siya. Pero syempre, kailangan ng insurance. Isang collar na may nakaukit na purple runes ang ikinabit niya sa leeg ni Lager. Ano to? Tanong ng dwarf. Casual lang na sumagot si Verdiles, magical restraint lang. Isang gesture ko lang, tanggal na ang ulo mo sa katawan. Sabay ngiti ng demonyo. Huwag kang mag-alala, distortion device din yan. Hindi makikilala ng iba ang mukha mo. Pero subukan mo lang tanggalin. Ituturing kong pagtakas yon. At alam mo na ang kasunod game over. Gets na gets ni Lager ang sitwasyon. Bagsak balikat siya sa takot, kahit anong mangyari, hinding-hindi niya gagalawin ang collar. Tapos na ang usapan. Umalis na si Verdilas kasama ang kanyang bagong pet. Nag-travel sila sa iba't ibang kingdoms para mag-farm ng rare supplies at mana-compatible materials. Halos isang buwan ang tinagal ng journey. Lahat ng loot diretso sa inventory o special pocket ni Verdilas para safe at fresh pa rin. Mission accomplished. Bumalik na sila sa Wolfner, ang kingdom ng mga dwarves. Pero pagpasok pa lang sa siyudad, gulo na agad ang sumalubong sa kanila. Boom! Isang malaking bato ang bumagsak at nagkalat ang debris. Sa gitna ng usok, nakatayo si Princess Louise Verf, at nag-aapoy ang aura niya sa galit. Sigaw niya, 1 buwan at kalahati na. Bakit hindi niyo pa rin mahanap si Lager? Minura niya ang mga tauhan sa sobrang incompetence. Gaano pa katagal ang hihintayin ko? Isang matandang dwarf ang lumapit ng nanginginig para mag-explain, mahal na prinsesa, ang dami po kasing secret tunnel na hinukay ni Lager sa mga nakaraang taon. Chine-check naman namin ang bawat passage, pero malamang, nakatakas na siya sa siyudad. Bulyaw ni Luis, malamang tumakas yon. Tanga lang ang magpapaiwan dito, pero hindi siya basta tumakas. Sigurado ang prinsesa sa kutob niya, na kidnap siya. Sa sobrang gigil, dinakma niya ang mukha ng matanda at binitbit pa angat. Bibigyan ko kayo ng 2 weeks. Kapag wala pa ang kidnapper, papatayin ko kayong lahat. Halos umihi sa takot ang matanda, opo, gagawin namin. Binitawan niya ang kawawang dwarf at nagbark ng orders sa mga sundalo, gibain niyo ang lahat ng tunnels ni Lager, walang titira. Nagkukumahog ang mga dwarves para sumunod sa utos. Panic mode ang lahat. Habang nagtatakbuhan ang mga sundalo, nag-focus ang camera kay Princess Louise, iba ang presensya at lakas ng katawan niya halimaw. Pero sa moment na yon, gumalaw ang pader, bumukas ang isang secret tunnel mismo sa likuran niya, tahimik at walang tunog. Pero iba ang instinct ni Louise. Agad niyang naramdaman ang hangin, humarap siya, at naningkit ang kanyang mga mata naka-lock-on na sa target. Dahil sa face recognition interference mask, hindi niya ma-identify kung sino ang nilalang na lumabas mula sa lagusan. Pero agad niyang nakilala ang tunnel mismo,
malamig ang boses niya nang sabihin si Logger lang ang nakakaalam ng ganitong mga hidden passage. Madiin niyang tinanong kung ang lalaking nakatayo sa harap niya, ay walang iba kundi siya. Nanigas sa takot si Logger. Nilamon siya ng panik at matapos ang saglit na pag-aalinlangan, pautal-utal niyang binanggit ang titulo ng prinsesa gamit ang nanginginig na boses. Pinatunog ni Luis ang kanyang mga kamao habang nag-aapoy sa galit ang kanyang mukha, sigaw niya, ang lakas ng loob ng gagong, to na bumalik ng buhay. Isang nakakakilabot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang sumabog ang golden aura na parang mga baging sa paligid niya. Inakusahan niya itong nagtago dahil lang sa ayaw nitong i-forge ang kanyang sandata. Agad bumaha ang luha sa mukha ni Logger. Todo tanggi siya at sinabing misunderstood lang ang lahat, pero lalo lang nitong pinag-alab ang galit ng prinsesa. Masungit siyang bumanat, pinaalala niyang isa siyang prinsesa at isang malaking insulto na sabihing nagkakamali siya. Sa utos ng kanyang absolute authority, idineklara niyang mula sa oras na to, alipin na niya ito, habang buhay na itong gagawa ng armas para sa kanya. Balot ng golden aura ang kanyang kamao nang ihanda niya ito. Parusa muna bago ang lahat dahil sa pagtakas nito. Pero bago pa tumama ang suntok, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa pagitan nila. Tumalsik pa atras sa ere si Princess Louise dahil sa lakas ng impact. Bumagsak siya sa lupa pero agad na nakabawi. Isang kamay lang ang sinangga niya at easy lang siyang nakatayo. Dahan-dahang humupa ang makapal na alikabok. Nang luminaw ang paligid, kalmadong humakbang palapit si Verdila. Inutusan niya si Logger na kunin na ang equipment ngayon din. Masama ang tingin ni Luis sa bagong dating, pero di niya ito makilala dahil sa interference effect. Pasigaw niyang tinanong kung sino ito at bakit nito tinutulungan ang isang dwarf. Walang emosyon nitong sumagot. Nagpakilala lang siya bilang master ng blacksmith na kani-kanina lang ay paine-pressure niya. Sa galit, tumalon sa ere si Princess Louise. Sigaw niya, ang blacksmith na yun ay alipin niya at gagawa ng weapon niya habang buhay. Nagpang-abot sila sa ere, ang banggaan ng kanilang mga kamao ay may kasamang nakakatakot na bilis. Nawarak ang hangin sa paligid dahil sa shockwaves ng bawat palitan. Sa gitna ng bakbakan, nakakita ng butas si Verdila at sinipa ang leeg ng kalaban. Pero laking gulat niya nang saluhin ni Luis ang atake gamit ang isang kamay. Nanliit ang mata niya sa tindi ng higpit ng hawak nito. Bago pa siya makabawi, isang brutal na suntok ang pinakawala ni Luis. Dahil sa impact, tumalsik siya pa itaas at bumalandra sa kisame. Lumingon si Luis at malamig na sinabi kay Logger na siya na ang isusunod. Pero biglang sumulpot ulit si Verdila, hinablot niya ang ulo ni Luis at ibinalibag ito pababa. Agad silang nagpalitan ng mga suntok sa bilis na hindi masundan ng mata. Yumanig ang buong chamber at nagliparan ng mga bato. Ang laban ng ito ay hindi pang tao, parang banggaan ito ng dalawang veteranong halimaw. Agad siyang nakilala ni Era. Siya ang second daughter ni Princess Ver. Hindi man siya official hero, kakaiba ang lakas niya. Kahit bago pa ang kanyang regression, isa na si Luis sa mga pinakamalalakas na individual. Mas malakas pa siya dati kaysa ngayon. Mabilis na nag-analyze si Era, kapag hinayaan pa itong lumakas, magiging seryosong banta siya sa hinaharap. Ang patayin siya ngayon ang logical choice. Pero para magawa yun, kailangan niyang ilabas ang kanyang full demonic power. Sa hina ng katawan niya ngayon, masyadong delikado ang sugal na yun. Kapag nakita ng mga sundalo ang tunay niyang lakas, mabubuko na siya ang Demon King, patuloy ang banggaan ng kanilang mga kamao, nagsasanib ang golden at violet energy. Sa background, desperadong kumikilos si Logger, isa-isa niyang kinakalus ang pyesa ng higanteng istruktura. Sa isang saglit na opening, sumigaw si Verdila sa kanya. Tinatanong kung ready na ba ang lahat. Panik na sumagot si Logger, binabaklas pa daw niya ang device, isang dambuhalang mana phantom machine na nagtatago ng mana traces. Mas malaki ang mekanismo kaysa sa inakala niya. Umungol si Verdila, kung mahal pa daw ni Logger ang buhay niya, may 1 minute lang siya para tapusin to. Halos isumpa na ni Logger ang sarili sa pagmamadali. Sa kabilang banda, lalong nag-alab ang aura ni Louise. 12 naglalagablab na streams ng golden power ang sumabog mula sa katawan niya. Sino daw ang nagbigay ng permiso sa kanila? Tumingin si Verdila kay Logger at seryosong nagsabi kapag lumala pa ang sitwasyon, iiwan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Namutla sa takot si Logger, nangako siyang patapos na siya. Napatiimbagang si Verdila. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya makikipagsabayan nang hindi ginagamit ang demonic reserves niya. Bawat segundong lumilipas palapit siya ng palapit sa exposure habang mabilis na nauubos ang mana nila pareho. Sigaw ni Luis, wala siyang pakialam kung saang lupalukman nang galing ang lalaking to. Hindi ito makakalabas ng buhay. Binaling niya ang galit kay Logger.
Dudurugin daw niya ang binti nito para hindi na ito makatakas kailanman. Tumawa ng nakakakilabot si Verdilas at sinabing mas mukha pa siyang Demon King kaysa sa kanya. Sinabihan niya itong sumuko na dahil tangay na niya ang blacksmith at lahat ng gamit. Sa sandaling iyon, sumigaw si Logger na tapos na ang dismantling. Sa pagpatay ng makina, biglang nagwala at nagbago ang daloy ng mana sa buong kwarto. Umangil si Luis, hindi na siya magtitimpi kung inaakala ni Logger na basta-basta na lang siyang makakabalik at magnanakaw ng pagmamay-ari niya. Sinamantala ni Verdiles ang pagkakataon at ibinaon ang kanyang paa sa dibdib ni Luis. Bumulusok siya pababa at humampas sa lupa kasabay ng isang napakalakas na pagsabog na yumanig sa buong silid. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Verdilas ang subspace pocket at inutusan si Logger na kumilos agad. Bumangon si Luis mula sa alikabok, nagyayabang na walang talab ang ganoong atake. Pero natigilan siya nang mapagtanto niyang wala na si Barria, si Verdiles, at pati ang makina ay naglaho na. Ilang saglit lang, dumating ang kanyang mga sundalo, nagtatanong kung anong nangyari. Bulyaw ni Luis, ang kukupad nila. Balak ba nilang dumating kapag patay na siya? Inutusan niya silang habulin si Logger sa tunnels ngayon din. Pero natigilan siya, wasak na ang lagusan, at napagigitil na lang siya sa galit. Sa wakas, naintindihan na ni Luis ang totoo. Wala talagang balak bumalik si Logger para gawin ang sandata niya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang umiihip ang hangin sa guhong silid. Mas naging interesado siya ngayon sa nangyayari, habang nagliliyab ang kanyang mga mata sa puot. Sumumpa siya, hahanapin niya ito ng personal, kahit pahalughugin niya ang buong kontinente. At kapag nahanap niya ito, sisiguraduhin niyang pagsisisihan ni Logger ang lahat ng ginawa niya. Sa loob ng unang palapag ng Breeze Jade Tower, nakatayo ang Demon King sa harap ng isang dambuhalang makinang mahika. Kalmado ang kanyang tindig, matalim ang tingin habang sinusuri ang nagtatayugang istruktura sa kanyang harapan. Ito ang mahikang kailangan natin para pigilan ang hero. Kahit anong mangyari, kailangan ko ang kagamitang ito. Sa likuran niya, nanlaki ang mga mata ni Princess Hilderin sa gulat nang makita ang laki nito. Napakalaki, bulong niya. Sa tabi naman, napakamot ng ulo si Logger, ang tapat na lingkod ng Demon King, na tila naguguluhan. Para saan ba talaga to? Tanong niya na parang kinakabahan. Naglilinis lang daw siya nang bigla itong magsimula, sabay turo sa istrukturang ikinabit sa tabi ng tool. Umayos ng tayo si Logger at nag-report, kumpleto na ang framework ng monopan. Tagumpay ang installation, tumango lang ang Demon King. Magaling, paganahin mo na agad. Masusunod, aking Panginoon, sagot ni Logger nang walang alinlangan. Ilang saglit pa, pinakawala ng Demon King ang kanyang dark energy. Sumabog ang nakakatakot na purple aura at napuno ng mabigat na pressure ang buong palapag. Nanlamig ang boses niya. Pagkatapos ng lahat ng hirap natin, siguraduhin lang nitong sulit ang lahat. Kitang-kita ang panginginig ni Logger sa tindi ng presensya ng amo, pero pinilit niyang sumagot, nagsisimula na po ang activation. Nang matapos ang enchantment, umugong at nabuhay ang magical tool. Marahas na umagos ang mana sa paligid, at binalot ng asul na kidlat ang tore, pinaliliwanag ang lahat ng madadaanan nito. Napataas ng braso si Princess Hilderin para takpan ang mata, nakakabulag ang liwanag, sa sandaling iyon, lumitaw ang isang translucent system screen sa harap ng Demon King. System notification, kinilala ng tower ang monophone. Kailangan ng 10,000 points para sa synchronization. Proceed. Tumingala ang Demon King sa screen, may ganitong function pala ang tower, bulong niya. Sige, ako na mismo ang magkukumpirma. Lumabas ang isa pang display na nagpapakita ng yaman niya. Available points, 11,182. Walang atubili niyang pinili ang synchronization. Synchronization complete. 182 points na lang ang natira. Isang final notification ang sumunod. System update. Kinilala ng Mona Phantom ang Demon King bilang master nito. Processing complete. Ang power source ng Mana Phantom ay ganap nang napalitan mula mana patungong demonic energy. Tumingala ang bida at tinawag si Logger. Si Logger, na puno ng excitement, ay agad umiling. Iginiit niyang wala siyang kinalaman doon, halos hindi maubos ang tuwa niya nang aminin niyang hindi niya akalaing. Posible palang pagsamahin ang Monophant at ang tower, lalo na ang palitan ng power source nito. Idineklara niya itong discovery of the century. Bagay na hindi man lang naisip ng orihinal na lumikha nito. Sa moment na yon, humakbang palapit si Princess Hilderin. Nagniningning ang kanyang mga mata habang nakatitig sa nagising na istruktura. Ang galing, sabi niya. Lumingon ang bida sa kanya at casual na nagsabi, bakit hindi mo subukang gumamit ng spell? Agad pumayag si Princess Hilderin. Tuwang-tuwa siya na parang batang nakahawak ng bagong laruan.
Gagamitin ko kung anong spell ang gusto ko. Masigla niyang anunsyo. Nagsimula siyang mag-chant at namuo ang mga simbolo sa hangin. Isang dambuhala at makulay na sphere of magic ang nabuo sa harap niya at biglang namutla si Logar sa takot. Teka lang, sigaw niya na puno ng takot. Kakatapos ko lang linisin ang tower eh. Nagmakaawa siya ng lubusan. Parang awa mo na, wag mong gawing tambayan to. Pero deadma lang ang ating bida sa ingay at nag-focus sa nangyayari. Ang spell na ganun kalakas, dapat ramdam hanggang sa labas. Lumapit siya sa entrance at sumilip sa labas, pero biglang kumunot ang kanyang noo. Wala siyang makita o maramdaman na kahit anong trace ng spell sa labas ng pinto, ito pala ang effect, bulong niya. Ang tower ay nakasync sa monofan, napukaw ang kanyang kuryosidad, pinalawak niya ang kanyang demonic energy para kontrolin ang tower sa current state nito. Nag-shimmer ang kamay niya at napalitan ng gulat ang mukha niya nang biglang naglaho ang buong istruktura. Isang saglit lang, ikinumpas niya ulit ang kamay niya. Boom! Bumalik ang tower sa dati nitong anyo. Tinamaan siya ng realization. Kaya kong itago ang tower kung kailan ko gusto, dahan-dahan niyang sinabi, at kaya ko rin itong ipatawag anytime. Nakakapanindig balahibo ang implication nito, kuminang ang demonic energy sa mata niya sabay ngiti ng palihim. Medyo struggle pagamitin ang power na to sa ngayon, kalmado niyang naisip, pero magiging sobrang valuable ito sa future. Samantala, sa labas ng inner chamber, hindi na mapakali si Logar. Umalingaw-ngaw ang boses niya habang nagmamakaawa, bigyan niyo lang ako ng chance na suriin ang device. Umakyat ang excitement niya at napasigaw, babaklasin ko ang magical tool at ang tower este. Agad siyang kumambyo. Ang ibig kong sabihin, susuriin ko lang for research purposes. Dineclare ni Logar na never pa siyang nakakita ng ganito sa buong kasaysayan, past man o present. Nagmamakaawa siya para pag-aralan ng tinatawag niyang historic discovery, para na siyang adik na nanginginig sa tuwa. Tiningnan siya ng ating bida gamit ang matalas na tingin, para kang demonyo na uhaw sa gulo, komento niya. Pero kahit ganon, hindi maikakaila na nawala na sa sarili si Logar. Matapos mag-isip saglit, nagbigay na ng desisyon ang bida. Sige, payag na ako, kung mauubos mo ang mga heroes na natrap sa first floor, bahala ka na sa gusto mo pagkatapos. Nagningning ang mata ni Logar habang bumabalot ang crimson energy sa katawan niya. Dudurugin ko ang mga heroes na yan ng walang awa, sumpa niya. Wala nang intro-intro pa, nag-umpisa na siyang mag-chant, sobrang immersed na siya sa tinatawag niyang examination. Iniwan na nila ang baliw na si Logar, humarap naman ang bida kay Princess Hilderin. Sa kalmadong boses, inutusan niya itong harapin ang mga heroes na nakaabot sa 4th floor. Natigilan si Princess Hilderin. Ha, ako? Gulat niyang tanong. Pero isa akong prinsesa, may halong reklamo sa boses niya. Kahit na parang nag-iinarte lang siya at hindi naman talaga offended, sumagot ang bida, isa ka ring gifted spirit. At wala ka na ring balak bumalik sa Royal Palace, di ba? Habang sinasabi to, alam niyang mabigat ang desisyon niya. Baka masyadong unreasonable na bigyan siya ng ganitong role. Isa pa rin siyang inosenteng prinsesa na walang alam sa lupit ng mundo, at ang labanan ng sarili niyang kalahi ay sadyang mabigat. Natahimik si Princess Hilderin, hindi sigurado kung paano lalaban, apoy, tubig, kung ano-ano na ang pumasok sa isip niya. Pinigil agad siya ng bida bago pa lumala ang imagination niya. Hindi na kailangan yan, sabi niya. Manggulo ka lang at magpakilalang kalaban nila. Kapag nagtagumpay ka, bibigyan kita ng isa pang wish. Tinitigan niya ang bida, seryoso ang mukha, at dahan-dahang tumango. Gagawin ko, sabi niya, sabay hirit ng kondisyon. Pero ipakilala mo ako bilang subordinate, hindi bilang prinsesa. Saglit na natigilan ang bida, tapos tinanggap din agad. Masusunod, biglang nagliwanag ang mukha ni Hilderin, ang saya niya ay parang sa isang kuting na binigyan ng treats, thank you, masigla niyang sabi. Gagawin ko ang best ko. Kumindat siya ng mapaglaro at nagdagdag, so, aakitin ko ba ang mga heroes gamit ang ganda ko? Siguradong patay na patay sila sa hindi, putol agad ng bida, gawin mo lang ang inutos ko, tumango naman siya agad. Copy po. Maya-maya, tahimik na nakaupo ang bida, nakatutok ang atensyon sa system screen na lumulutang sa harap niya. Habang inaaral ito, nire-review niya ang mga preparation na nakalatag na. Sa first floor, babawasan ang bilang ng mga heroes gamit ang overwhelming mass mana cannon fire. Sa 4th floor naman, magsisilbing pain si Princess Hilderin para hatakin ang mga survivors at tapusin sila. Pero kulang pa to para sa mahigit 200 heroes na sumusugod. Kahit kalahati, hindi mauubos ng strategy na to. Isa lang ang natitirang option ang palakasin palalo ang sarili niya. Dumako ang tingin niya sa nagniningning na kayamanan sa kamay niya. Nabalot ito ng makapal na demonic energy habang kumikinang ng bahagya.
Nakilala niya ito bilang isang icy water elemental spirit blossom. Isang flawless creation. Ang spirit blossoms na kinain ng demonic energy, ay sobrang potent, epektibong panlaban kahit sa mga demonyo mismo. Buo ang loob niya na mag-farm pa ng resources. Samantala, nasa gitna ng nagyayelong wasteland si Princess Hildran, iniskan niya ang paligid bago napabuntong hininga. Wala rin dito, dismayadong sabi niya. Ano nang next move natin? Pangatlong try na natin to pero olats pa rin, sagot ng ating bida. Baka tsamba lang yung nahanap natin kanina. Tumangulang si Princess Hildran pero may kakaiba sa hangin. Biglang may sumulpot na dambuhalang anino. Agad itinaas ng protagonist ang kamay niya, nag-charge ng dark energy habang bad trip na naghihintay. Bumalik na naman kayo, malamig niyang tanong, naumay na ako sa mga istorbo ha? Umungol ang higanteng nilalang at yumuko bilang respeto. Ako si Creoto ng Blue Forest Tribe, pagpapakilala niya. Nagpupugay ako sa Demon King. Mas lalo pa siyang yumuko at nagmakaawa, nandito kami para humingi ng proteksyon mo. Binigyan siya ng protagonist ng nakakakilabot na tingin, gusto niyo bang maging underlings ko? Sabay-sabay na lumuhod ang buong tribo. Nagsalita ang leader nila, ang mga ninuno namin ay dating mga demonyong nag-traitor sa Demon Realm. Dahil sa original sin na yan, hinihiling namin ang karangalan na pagsilbihan ka, Demon King. Tiningnan sila ng bida ng walang emosyon. Tama na ang pambobola, seryoso niyang putol. Gusto niyo lang lumakas sa pamamagitan ng pagiging kampo ng Demon King, nanliit ang mga mata niya. Mas hiyang kayo sa demonic energy kaysa sa mga spirit blossom. Dahan-dahang tumango ang Orc Elder sa mga tauhan niya. Nabasa na niya ang galawan natin, pag-amin niya. Wala nang dahilan para mag-alinlangan, ilabas niyo na yan. Binuksan ng isang kahon sa harapan nila. Sa loob, nakahimlay ang Grim Lotus, ang mga itim na talulot nito ay selyado sa yelo. Kumislap ang mata ng protagonist nang makilala niya ito. Kaya pala hindi natin mahanap, bulong niya sabay tingin sa mga orcs. Pinaghandaan niyo talaga to. Marunong pala kayong makipagnegosasyon, may halong tuwa sa boses niya. Bihira yan sa tribo na kilala sa dahas at hindi sa utak. Yumuko lang ang mga orcs. Sa lupang ito, utak ang kailangan para mabuhay. Mas pinapahalagahan ng tribo namin ang talino kaysa brute strength. Inabot ng bida ang kahon kay Princess Hildran at humarap ulit sa tribo. Lumapit kayo sakin kasi kulang kayo sa lakas, kalmado niyang sabi. Naghahangad kayo ng power. Tahimik lang na nakinig ang orc leader, isang malademonyong ngiti ang gumuhit sa labi ng protagonist. Wisdom over strength, ulit niya. Trip ko ang mindset na yan, itinaas niya ang kamay at nagsimulang mag-chant. Isa lang ang tatanggapin ko, deklarasyon niya. Creoto. Biglang lumitaw ang isang demonic sigil at bumaon sa katawan ni Creoto. Bumaha ang dark power sa snowy field habang nagsalita ulit ang bida. Sakupin niyo ang lupain. Palawakin mo ang iyong tribo sa ilalim ng aking autoridad, matigas na utos niya, hintayin niyo ang signal ko. Bibigyan kita ng reward na higit pa sa simpleng lakas. Naging seryoso ang tingin niya, magkakaroon ng legacy ang tribo mo sa ilalim ng pamumuno ko. Nilamon ng demonic energy si Creoto. Nag-iba ang anyo ng katawan niya, nag-evolve siya bilang isang true demon. Napaluhod si Creoto at yumuko ng sagad. Inaalay ko ang buhay at katapatan ko sa iyo, Demon King. Sa likuran niya, sabay-sabay ding lumuhod ang buong hukbo. Scene shift. Sa Algest Mountain Tower, ramdam ang pagragasa ng matinding kapangyarihan. Sa labas, nakapwesto na ang Orc Legion ng maayos. Sa first floor, ready na si Logar kasama ang 60 mana cannons. Vini-visualize na ng protagonist ang buong battlefield sa isip niya. Nakaposisyon ang mga orcs ayon sa plano, secured ang bawat floor, at nag-aabang si Princess Hildran sa 4th floor. Pero nandun pa rin ang tensyon. Sinek niya ulit ang bawat detalye bago tumango sa sarili. Everything is set. Tumingala ang protagonist at nagliyab sa dilim ang kanyang mga mata. Ibabalik ko ang lahat ng kahihiyan ng previous life ko, tahimik na sumpa niya sa paparating na kalaban, samantala, nakatingin ang hero sa bundok at nagsalita. Sa wakas, nandito na tayo. Nakatindig sa harapan nila ang dambuhalang Algeist Mountain, sumugod ang mga heroes sa battlefield na may iisang misyon ang paslangin ang Demon King,